Pagkatapos ay deliver to, mabibili ko na para kay Xiaoya, ang pinapangarap niyang singsing na may brilyante. Room 308, dapat ito na yung kwarto. Sir, heto na po ang inyong delivery rider. Delivery rider. Anong tinitingin-tingin mo? Ay lapag mo yan, at lumayas ka na agad. Ikaw. Bakit ka nandito? Xiaoya. Anong ginagawa nyo? Lin Yu, hindi yan ang iniisip mo. Nandito kami para pag-usapan ang trabaho. Trabaho. Pinag-uusapan ang trabaho ng nakahubad. Tuwing humihiling ako sa'yo, bilang magkasintahan, lagi mong sinasabi sa akin, na itatabi mo ang pinaka-espesyal para sa araw ng kasal. Nirespeto kita. Pinahalagahan kita. 3 trabaho ang pinapasukan ko araw-araw para buhayin ka. Tapos nakikipaglandian ka lang pala rito sa iba. Delivery rider lang pala, Lin Yu. Pwede ba, huwag kang magsalita ng ganyan kapangit. Mabuti ka sa akin. Sige, liliwanagin ko na sa'yo ang lahat ngayon. Isang mahirap na taga-probinsya na wala ng magulang. Hindi mo maibibigay ang kahit anong gusto ko. Ito ba ang boyfriend mo? Grabe, exciting. Pero, paano mo siya nagustuhan? Sige. Napakagaling. Ang buong katapatan ko. Parang itinapon lang sa aso. Dahil nandito na rin lang tayo. Umalis ka na. Bakit? Gusto mo pa bang manood sa amin? Talaga bang wala na akong silbi? Nakahanap ng host na pasok sa mga kondisyon. Walang silbi at niloloko ng karelasyon. Perpektong tugma. Sistem ng paglakas sa pagtulong sa mga Diyosa. Ina-activate na. Matagumpay ang pag-bind. Ano? Delivery rider lang ako. Pero may system na ako ngayon. Maaari nang tumulong ang host sa mga babaeng pasok sa pamantayan ng Diyosa. Magbigay ng tulong. At kapag natapos ang misyon, makakakuha ng isang random na reward. Sun Xiaoya. Kayong dalawang cute na magkapareha. Humanda kayo sa akin. Pagsisihan nyo rin to balang araw. Bagong misyon. Ang Diyosang si Zhao Qingshui ay nangangailangan ng pekeng boyfriend para takasan ng isang bastos na lalaki sa blind date. Kapag natapos ang misyon, makakakuha ng isang random na reward. Zhao Qingshui. Siya nga si Zhao Qingshui. Napakaganda niya. Miss Zhao, hindi ko akalain na sa personal. Mas maganda ka pa kaysa sa litrato. Heto ang calling card ko. Pasensya na po, pero may boyfriend na ako. Pinilit lang ako ni Mama na pumunta sa blind date na to. Hi. Huwag mo muna akong tanggihan agad. Nagtanong-tanong na ako. At alam kong single ka pa rin. Ang boyfriend ko ay parating na. Pasensya na po sa abala, Xiao Shu. Pasensya na, medyo traffic sa daan. Nahuli ako ng dating, Miss Zhao. Kahit na maghahanap ka ng tao, para magpanggap na boyfriend mo. Humanap ka naman ng disente. Ako ang boyfriend niya. May problema ka ba doon? Miss Zhao. May boyfriend ka na pala pero nakikipag-blind date ka pa. Inaaksaya mo lang ang oras ko. Teka. Misyon, tapos na. Naresolba ang problema para sa Diyosang si Zhao Qingshui. 888,000 reward, pumasok na sa account. Wow! Diyos ko! 888,000 talaga. Ganito ba talaga kalakas to? Salamat sa pagtulong sa akin sa sitwasyong iyon. Alipay, nakatanggap ng 888,000.
Ma, Ching Shui, kakatawag lang ni Tita Zhang. Sabi niya pinalayas mo raw ang pamangkin niya sa galit. Napakaganda ng katayuan ng taong iyon. May sarili pa silang kumpanya. Pinakiusapan ko pa ang iba para lang maipakilala ka. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ma, sinabi ko na sa inyo, may boyfriend na ako. Huwag mo akong bulahin sa mga ganyang palusot. Totoo po. Ang pangalan niya ay Lin Yu. Pupunta ako riyan sa Makalawa. Gusto kong makita ng mabuti. Kung anong klaseng lalaki ba talaga yan. Subukan nyo lang akong lokohin. Tingnan nyo kung paano ko kayo lulutuin. Naintindihan ko po. Pwede ba tayong mag-usap? Ano kasi? Hindi naniniwala si Mama na may boyfriend ako. Sabi niya pupunta raw siya rito sa Makalawa para makasiguro. Alam kong medyo nakakahiya itong hiling ko. Pero pwede ka bang magpatuloy na magpanggap bilang boyfriend ko? Hindi naman kailangang matagal. Kailangan lang kitang makasama para harapin ang mama ko sa pagkakataong ito. Babayaran kita para sa serbisyo mo. Ikaw na ang bahala sa presyo. Delivery rider. Bagong misyon. Magpatuloy sa pagpapanggap bilang boyfriend ni Zhao Qingshui. Reward sa misyon. Kasama ang isang espesyal na reward. Tatanggapin mo ba? Aba, hindi lang cash reward ang makukuha ko. Itong si Zhao Qingshui, hindi lang siya Diyosa. Siya rin ang swerte ko sa pera. Dapat ko siyang pagsilbihan ng maayos. Huwag mo na akong bayaran. Tanggap ko na ang trabahong ito. Mahal ko. Pasensya na, nahuli ako. Mahal ko, pasensya na, nahuli ako. Ikaw ba yung lalaking dapat makikipag-blind date sa aming si Ching Shui ngayon? Sinasabi ko sa iyo, sumuko ka na habang maaga pa. Matagal na kaming dalawa. Siya kasi, hindi siya mahilig sa lalaki. Ano? Ang gaganda ng dalawang babaeng ito, tapos ganoon pala sila. Zuwagzu. Huwag na. Yung lalaki sa blind date kanina, Maple AS na sa inis. Umalis na siya. Sino naman ito? Siya si Lin Yu. Nagpanggap lang siyang boyfriend ko kanina. Tinulungan niya akong paalisin ng lalaking iyon. Fake boyfriend pala. Magaling ka palang pumili. Guwapo rin siya. Matangkad pa. Maayos ang hitsura. Kaso medyo luma ang forma niya. Ikaw, bilang fake boyfriend, baka naman sinasamantala mo ang pagkakataon para maging totoo, at ligawan ng Ching Shui namin. Zuwagzu, huwag kang ang magsalita ng ganyan. Nagpapanggap lang talaga kayong dalawa, wala nang iba pang ibig sabihin. Oo, kung ganoon, ako na ang kikilos. Lin Yu, sigurado kang wala kang girlfriend ngayon. Wala. Sige, mabuti. Mamaya, aayusan kita ng kaunti. Samahan mo kaming mag-shopping, para na rin masanay ka sa bago mong papel. Bagong misyon ay inilabas. Temporary mission ay na-trigger. Tanggapin ang mungkahi ni Mengzu. Sumama sa pag-shopping. Bayaran ang bibilhin niya. Makakakuha ng random reward kapag natapos ang misyon. Mag-shopping at magbayad. Ang daling misyon nito. Ching Shui, samahan mo muna akong mag-shopping. Siguradong dumating na ang mga bagong labas ngayong season. Sige. Eksaktong libre rin ako ngayong araw. Pwede kong samahan ang dalawang magandang dilag na mag-shopping. Ching Shui, bilis, tingnan mo. Iyan ang bagong labas ngayong season. Kaso ang mahal ng presyo. Ang galing pumili ng magandang binibini. Ang presyo nito ay 80,000. Siguradong sulit ang bayad nyo rito. Aba, akala ko kung sino na. Si Lin Yu lang pala ito. Kagagaling nyo lang mag-break ni Xiaoya. May kasama ka na agad na ibang magandang babae na nag-show-shopping. Sino ito? Si Feng Yuoxen, best friend ng ex-girlfriend ko. Ayos ka rin. Kaka-break lang, nagpapakasaya ka na agad. May dala ka pang magandang babae sa shop namin. Pero Lin Yu, hindi ito ang lugar na kaya mong puntahan. Tingin-tingin ka na lang. Huwag mong hawakan, baka madumihan. Hindi mo kayang bayaran iyan. Sino ba ang minamaliit mo? Mengzu, gusto mo ba ang bag na ito? Kahit na gustong gusto ko. Pero, medyo mahal pa rin ito para sa akin. Ayos lang. Basta gusto mo, bibilhin ko at ibibigay sa iyo. Ano?
Lin Yu, nababaliw ka na ba? Tingnan mong mabuti. Ang presyo. Hindi ito 80 piso lang. Huwag kang magpanggap. Tingnan mo kung may iba ka pang nagugustuhang bag. Bibilhin ko lahat at ibibigay sa iyo. Totoo ba o biro lang? Ibibigay mo talaga sa akin. Lin Yu, isa ka lang namang hamak na delivery rider. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ako naniniwalang kaya mong bayaran yan. Nagagawa mo pang mag-angas. May pambayad ka ba? Bayad na. 80,000 ang natanggap. Ito. Lin Yu, ayos ka . Para lang magpasikat sa harap ng magandang babae. Talagang nagwaldas ka ng pera. Huwag mong sabihin ng utang ka pa online para dito. Tapos na ang misyon ng sistema. Random na gantimpala, 1,280,000 cash. Pumasok na agad sa account. Mengzu, tingnan mo kung gusto mo. Kung hindi mo gusto, pwede nating palitan. Lin Yu, masyadong mahal ito. Ako. Alipay, 1,280,000 ang natanggap. Higit 1,000,000 ang pumasok sa loob lang ng 1 minuto. Nagbigay ng bag na nagkakahalaga ng 80,000, nang hindi man lang kumukurap. Masyadong low-key ang lalaking ito. Grabe, sobrang yaman naman ito. Ching Shui, pwede bang ang fake boyfriend mo ay ibigay mo sa akin para maging tunay kong boyfriend? Bahala ka. Naka-trigger ng instant mission. Pumili ng isang high-end na alahas para kay Zhao Qingshui. Tapos na ang mission. Makatatanggap ng isang random na gantimpala. Isang pagkakataon para sa lucky draw. Grabe, itong si Zhao Qingshui. Tunay na diyosa ng swerte. May lucky draw pa sa pagkakataong ito. Qingshui, tingnan mo ang mga alahas doon. Bagay na bagay sa aura mo. Bibilhin ko yan para ibigay sa iyo. Isipin mo na lang na paghahanda ito para sa pagkikita namin ng nanay mo. Bibigyan mo ako ng alahas. Oo, bibigyan niya ako ng alahas. Anong ibig sabihin nito? Gusto niya ba akong ligawan? Tara na. Xiaoya, nasaan ka na? Hulaan mo kung sino ang nakita ko. Kasama ni Lin Yu ang 2 babae habang naglalakad sa mall. Binilhan niya ang isa ng bag na nagkakahalaga ng 80,000. Ngayon naman, bibilhan niya ng alahas ang isa pang babae. Ano? Si Lin Yu at ang 2 babae. Binilhan pa sila ng bag at alahas. Paano mangyayari yun? Isa lang siyang mahirap na delivery rider. Saan naman siya kukuha ng pera? Sigurado ka bang hindi ka namali ng tingin? Siguradong sigurado, si Lin Yu talaga yun. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Kumakain lang kami ni Hungry Yu dito sa malapit. Darating na kami agad. Gusto kong makita kung anong klaseng palabas ang gagawin ng taong yan. Miss, pakiabot naman sa akin ang singsing na iyon. Titingnan ko lang. Maganda ang panlasa nyo, sir. Ito ang pinakabago sa aming shop. Mula sa Zingyu series, nagkakahalaga ng 360,000. Qingshui, anong tingin mo sa singsing na ito? Siya. Tinanong niya ako kung anong tingin ko sa singsing. Tungkol ba ito sa disenyo? O baka naman, wow, diretso sa diamond ring agad . Matindi ang diskarte ng lalaking ito. Hindi pwede, kailangan ko ring galingan. Aba, anong pagkakataon nga naman? Lin Yu, akala mo ba bagay ka sa ganitong lugar? At 2 babae pa ang kasama mo. Kaya mo bang bumili niyan, HMP? Bumaba na ba ang standard ng mga jewelry shop ngayon? Kahit sino na lang ba ay pwedeng pumasok dito? Hehe. 368,000, hindi naman mahal. Gusto mo ba? 368,000, hindi pa ba mahal yan? Kahit mag-deliver ka pa ng pagkain ng 1 taon, hindi sasapat ang pera mo. Delivery rider ka lang. Kahit 1 taon kang magtrabaho, hindi mo kikitain ang halagang yan. Nagpapanggap ka lang na mayaman. Dapat alam mo rin ang limitasyon mo. Ang ganitong lugar ay hindi para sa mga katulad mo. Pera ko ang ginagastos ko, wala kayong pakialam. Zhao Qingshui, gusto mo ba ang singsing na ito? Parang hindi naman yata tama ito. Hindi ko naman sinabing ayaw ko. Kung ganoon, ayos lang. Pakibalot ang singsing na ito para sa akin. I-scan ang code para magbayad. Talagang pinanindigan mo ang pag-scan . Titingnan ko nga.
Kung paano mo tatapusin ang palabas mo ngayon. Hehe, halika rito. Pikturan natin at i-post sa social media para makita ng lahat ang pagiging galante ng delivery rider na ito. Lin Yu, may oras ka pa para umamin. Huwag mong hintayin na lumabas ang insufficient balance. Mapapahiya ka lang niyan ng todo. Isang grupo ng mga mapang mata. Kahit ang ganitong klaseng mayaman ay gusto mo. Nakakatawa talaga. Sun Xiaoya, ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay kong kakayahan. Bakit walang tunog? Hindi kaya. Pati data sa cellphone ay hindi mo kayang bayaran. Ha. Grabe, sumobra yata ang pagpapanggap mo. Titingnan ko kung paano ka lulusot. Matagumpay ang pagbabayad. Hindi. Imposible ito. 这怎么可能？ 任务完成，现金 Cash reward na 1.88 million. Pumasok na agad sa account. Isang pagkakataon para sa system lucky draw. Gusto mo bang bumunot na ngayon? Congratulations, host. Nakakuha ka ng isang luxury supercar na Maybach. Ang sasakyan ay nasa malapit na. Ang mga susi at dokumento ay ibibigay ng iyong personal consultant. 竟然抽到一辆车！ Lin Yu, paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? 自己眼界低， Dahil makitid ang pananaw mo, iniisip mo na ang buong mundo ay nagpapanggap lang. Nakakaawa ka. Alipay, pumasok na ang 1.88 million. Ito. Diyos ko, gumastos lang siya ng daan-daang libo para sa singsing. Tapos pumasok agad ang halos 2 milyon sa account niya. Hindi ko dapat palampasin ito. Ang ganitong dekalidad na lalaki. Sir, nakabalot na po ang inyong singsing. Ito po ang GIA certificate at maintenance card. Pakitingnan po. Zhou Qingshui, para sa iyo ito. Talaga bang para sa akin ito? 真的是给我的。 Ay, wala iyon. Tanggapin mo na. Maliit na regalo lang ito. Hindi ito dapat ikabahala. Basta gusto mo, sapat na iyon. Sige, magpanggap ka pa. Lin Yu. Ang notification sound kanina ay ringtone lang mula sa internet, di ba? Tama ba? Huwag mong isipin na sa ganyang paraan. Ay maluloko mo kaming lahat. Tama, siguradong ganoon nga iyon. Ang ganyang ringtone ay kahit saan pwedeng i-download sa internet. Lin Yu, para lang sa pride mo. 也真是煞费苦心啊！井底之蛙。 Magandang araw po, Mr. Lin. Ang binili ninyong Maybach ay naihatid na po. Nakapark na po ito sa labas ng gusali. Ito ang susi. Pakisuri po. Ano? Papaanong nangyari ito? Maybach. 这是 Ang panimulang presyo ng kotseng ito ay nasa 7 hanggang 8 milyon. Diyos ko, totoo nga ba ito? Siya ba ang sales consultant ng Maybach? Hindi ko akalain na si Lin Yu ay may itinatago palang galing. Tingnan mo ang serbisyo at ang susi na iyan. Habang tumatagal, lalong gumagwapo si Lin Yu sa paningin ko. Gwapo na, mayaman pa. At napakaangas pa ng dating. Umaarte lang yan. Siguradong umaarte lang yan. Lin Yu. Para lang magpasikat sa harap namin. Talagang gumastos ka ng malaki, ha? Siguro kumuha ka lang ng aktor, no? Sa tingin ko ang susi na iyan ay props lang na binili sa internet. 做的还真挺像你。 Sinasabi ko na nga ba, Maybach, 迈巴赫。 ilang taon na ako dito sa lungsod na ito. Ilan pa lang ang nakikita kong ganyan. Ang isang tulad mo, paanong makakabili niyan? Gagawa ka na nga lang ng kwento. Hindi mo pa ginawang kapani-paniwala. May pa-props at pa-acting pa. 演戏呀！二位这想象力未免 Masyadong bongga ang palabas mo. Ang script mong ikaw lang ang bida ay pang-uto lang sa mga ito, sa mga babaeng walang alam sa mundo. Gusto mo kaming lokohin. Manigas ka. Kung hindi kayong dalawa naniniwala, 跟我出去看看。耳听为虚，眼 makikita nyo ang katotohanan. Titingnan natin. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Kung mayroon talagang Maybach sa labas, 辆迈巴赫， luluhod ako at tatawagin kitang tatay. 爸爸， Ako rin, gusto kong makita kung ano pang magic ang gagawin mo. Ang ganitong klase ng kotse, baka sa pangalan mo lang narinig. May Maybach nga ba talaga? 了迈巴赫， Kahit na may Maybach pa riyan, na nagkataong nakaparada dito, hindi pa rin patunay na sa kanya iyon.
Kayong dalawang pasaway na apo, ano nga ulit ang itatawag nyo sa akin? Ikaw, hi, huwag na nating ituloy. Wala akong mga apo na kasing pasaway nyo. Mga binibini, tara na, sakay na tayo. Lin Yu, huwag mong isiping hindi ko alam. Alam ko kung magkano lang ang barya sa bulsa mo. Sewa lang ang kotseng ito, di ba? Ang renta niyan ay libo-libo bawat araw. Ikaw na hamak na delivery boy. Ang sahod mo sa isang buwan, ilang araw lang ang katumbas niyan. Ay post ko ito ngayon sa social media, para ibunyag ang mga taong nagre-renta lang ng kotse para magpasikat. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Kayong dalawang pasaway na apo. Bakit ang lapit nyo sa kotse ko? Gusto nyo bang mabangga? Tabi nga, ikaw. TSK. Nakakainis talaga. Hindi ako naniniwalang mayaman siya. Huwag mo nang isipin. Siguradong sewa lang iyan. Ipapasyal kita para makapag-relax. Tara na. Lin Yu, ang ganda naman ng kotseng ito. Nagustuhan mo ba? Pwede kitang isakay dito palagi. Talaga. Kung ganoon, may gagawin ka ba mamaya? Mayroon sana akong hihilinging pabor. Ano iyon? May reunion ang mga kaklase namin. Pwede bang pakiusap? Magpanggap ka muna bilang boyfriend ko. Samahan mo naman ako. Haha, hindi naman sa ganoon. Kaya pala, naging profesional na akong fucky boyfriend nito. Hay naku, may kasunod pa palang racket ang trabahong ito. Bagong misyon na publish. Magpanggap na boyfriend ni Meng Zhu sa party. Gantimpala sa misyon, random na cash payout, isang beses na lucky draw. Laging peke na lang. Pwede bang tutuhanin mo naman kahit minsan? Nakikiusap ako sa iyo, Lin Yu. Sige na, alang-alang sa reward, gagawin ko. Sige, wala naman akong gagawin mamayang gabi. Sasama na ako sa iyo. Ang galing mo talaga, Lin Yu. Ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Salamat sa paghatid sa akin. Walang anuman, magpahinga ka ng mabuti. Sige. Huwag kayong uminom ng masyado sa party mamaya. Oo. Alam ko na, change way. Aalagaan ko ng mabuti ang fucky boyfriend mo. Ano bang pinagsasabi mo? Aalis na ako. Sige. Halika, halika, halika. Cheers. Matagal na tayong hindi nagkita. Uy, Meng Zhu. Sa wakas, dumating ka rin. Nasaan ang boyfriend mo? Huwag mong sabihin hindi ka na naman nagdala ng boyfriend ngayon. Sino ito? Sinong nag-order ng delivery? Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ito? Lumabas ka. Tingnan mo naman kung nasaan ka. Umalis ka rito. Wang Hao, Zhang Wei. Matuto kayong rumispeto sa pananalita nyo. Boyfriend ko siya, isang delivery rider. Baka naman kinuha mo lang siyang extra. Sana naghanap ka naman ng mas maayos-ayos. Tigil. Amoy na amoy nga ang pagka-delivery boy niya. Zuzu. Kung kailangan mo talaga ng boyfriend, sabihin mo lang sa amin. Huwag kang basta-basta pumulot ng kung sino sa kalsada. Masyado namang cheap yan. Kayo. Tapos na ba kayo? Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Dahil, interesado kayo sa trabaho ko. Sakto, katatapos ko lang sa huling order ko. Tingnan natin ang sahod ko ngayong buwan. Pasensya na kung mapapahiya kayo. 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, milyon. Imposible ito. Baka mali lang ang bilang mo sa decimal point. Paano magkakaroon ng isang delivery boy ng ganito kalaking pera? Nag-invest lang ako ng kaunti. Siwerte lang siguro. May kaunting pera lang talaga ang boyfriend ko. Hahaha, Meng Zhu. Ang galing umarte ng boyfriend mo. Sayang at hindi siya naging aktor. Bibigyan ko ng 9 points ang galing niya sa Photoshop. Tama, at saka. Ang screenshot na iyan, nakita ko na iyan sa internet noong nakaraang linggo. Eksaktong-eksakto. Kahit ang decimal point, hindi man lang ginalaw. Lagot.
Totoo naman, mahirap talagang maniwala kung numero lang ang ipapakita. Sa totoo lang, mukhang totoo naman ang picture. Pero delivery boy na kumikita ng milyon. Kahit sa nobela, hindi iyan isusulat. Oo nga. Kayo talaga. Hi, kapag nagsasabi ka talaga ng totoo, walang naniniwala. Waiter. Magandang araw po, sir. May kailangan po ba kayo? Dahil sobrang yaman naman ng linyo natin. Siguro naman hindi ikakahiya ng isang delivery rider na ilibre kaming mga ordinaryong tao ng ilang baso ng alak para naman makatikim kami ng swerte niya. Basta hindi nyo ikamamatay, sagot ko lahat. Pabili ng 3 bote ng Romani Conti at 5 bote ng Louis XIII. Ang ginoong ito ang magbabayad. Magkano ba ang halaga ng mga alak na yan? Sir, ang Romani Conti ay 120,000 bawat bote. Ang Louis XIII naman ay 80,000 bawat bote. Ang 3 bote plus 5 bote, ang kabuuan ay mahigit 800,000. Diyos ko po, 800,000 para sa lahat ng yan. Parang nawalan na ako ng isang kotse. Sobrang mahal naman. Bakit? Hindi ba't sobrang yaman ni Linyu? Ang ilibre kami ng ilang bote ng alak. Wala namang problema, di ba? 请不起就别装。看在我们和孟雪同 Alang-alang sa pagkakaibigan natin bilang magkakaklase, hindi ka naman namin pagtatawanan. Siguro magpo-post lang kami sa social media na may caption na, isang delivery rider. Nagwaldas ng 800,000 para bumili ng alak sa panaginip niya. Hahaha, tama yan. Linyu, baka gusto mo nang umalis na lang tayo. I-scan mo na, sir. Ang ibig nyo bang sabihin, ang mga alak na ito pati na ang lahat ng gastos ngayong gabi, ay ikaw ang magbabayad? Nababaliw ka na ba? 800,000, kahit mag-deliver ka pa ng pagkain. Hanggang sa susunod mong buhay, hindi mo yan mababayaran. Alapay, nakatanggap ng 800,000 piso. Imposible. Siguradong sira ang machine na yan. Hindi maaari, nananaginip lang siguro ako. Nananaginip lang talaga ako. Sir, matagumpay po ang buong bayad. 全款。 Oh, 800,000 lang naman yan. Wow, Linyu. 林宇，你真的是 Ang gwapo mo talaga. Alam ko namang ako talaga ang pinakamahal mo. Mission accomplished. Cash reward, 2 milyong piso. Pumasok na agad sa account. Isang system lucky draw. Gusto mo na bang kunin ngayon? I-draw na agad. Congratulations host, nakakuha ka ng extra luxury reward. Yunding International Building No. Isa, top floor, isang penthouse unit. Ang mga dokumento ng pagmamayari ay ibibigay ng iyong personal butler. Grabe, ang lupit talaga ng system. Hindi biro ang presyo ng penthouse na to. May pera na, may bahay at kotse pa. Terra. Kaya rin naman naming bayaran ang barya na yan. Tama. Alapay, nakatanggap ng 2 milyong piso. Ha? Pasensya na ha. Nakalimutan kong i-off ang notification sound ng phone ko. Ano ba naman ang halaga ng ilang bote ng alak? Dapat tingnan ang tunay na kakayahan. Dapat tingnan ang mga fixed assets. Kamakailan lang, bumili ako ng unit sa Yunding International. Yunding International. Puro mga top-tier luxury mansion doon ha. Balita ko, nasa 150,000 ang bawat square meter doon. Narinig ko rin na ang mga may-ari sa Yunding International ay puro nasa elite class. Bago makabili ng bahay, may asset audit pa. Hindi basta-basta kung sino lang ang pwedeng bumili doon. Eksakto. Bumili ako ng 150 square meter na penthouse. Ang kabuuang halaga ay mahigit 20 milyon. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko. Sa wakas, nakakontak din ako sa sales director nila, Director Leo. Hindi basta-basta mahahanap ng ordinaryong tao ang taong to. Wow, Brother How, kilala mo pala si Director Leo. Grabe, ang lupit mo talaga. Iba talaga ang galing ni Young Master Wang. Ang lawak ng koneksyon mo. Sabi pa ni Director Leo kanina, dadaan daw siya mamaya para makipag-inuman sa akin. Pag-uusapan namin ang mga detalye ng pagkuha ng bahay. Tapos, Director Leo, dumating po talaga kayo. Director Leo, nakaka-flatter naman na pinaunlakan nyo kami. Kahit busy kayo, nagawa nyo pang dumaan dito. Tuloy po kayo, pasok po kayo. Ipakikilala ko lang sa inyong lahat, siya ang sales director ng ating Yunding International. Director Leo. Director Leo, ang bahay ko.
Si Director Leo mismo ang nag-asikaso niyan. Hello po, Director Leo. Lagi kayong naikukwento ni Brother House sa amin. Sabi niya lagi niyo raw siyang tinutulungan. Sino ka? Ako po si Wang Hao. Yung pumirma ng kontrata kahapon para sa Building 8, Unit 1502. Ah, ikaw ba yung customer na nag-down payment ng 30% lang at hindi pa na-approve ang loan? Kung may kailangan kayo, hanapin nyo na lang ang property consultant nyo, Director Leo. Hindi ba't sabi nyo ma-approve ang loan ko ngayong araw? Bumukas ang pinto ng kotse. Mr. Lin, sa wakas nahanap din kita. 黎先生，可算找到您了。 Sino ka? Pasensya na sa istorbo, Mr. Lin. Ako ang sales director ng Yunding International. Si Little Leo, yung binili niyong 50 million sa Yunding International, na 300 square meters na luxury flat. Tapos na po ang lahat ng papeles. Heto po ang mga susi, at ang munting regalo namin para sa inyong paglipat. Isa itong 24K pure gold, na commemorative keychain. Munting pasasalamat ito mula sa Yunding International, para sa aming pinaka-VIP na may-ari, ang hari ng aming mga units. Hari ng mga units, hindi ba ako namamalikmata? 50 million. Array, hindi nga ito panaginip. 50 million. Director Leo, baka nagkakamali lang kayo. Delivery rider lang ang taong yan. Si Mr. Lin ay isa sa pinaka-importante at kagalang-galang na kliyente ng Yunding International. Low profile lang si Mr. Lin, gusto lang niyang maranasan ang simpleng buhay. Naiintindihan namin yun ng lubos. Salamat sa pagpunta mo rito kahit malayo. Isang karangalan ang mapagsilbihan kayo. 您随时需要，我们 Nakahanda kaming tumulong sa inyo anumang oras. Mauuna na po ako. Tara na, HMM. Uwi na tayo. Ang init sa loob ng kotse. Lin Yu. Ang gwapo mo talaga ngayong araw. Yung mukha ni Wang Hao, mas makulay pa sa palet ng pintor sa gulat. Nga pala, yung bago mong bahay sa Yunding International. Naku-curious talaga ako. Maaga pa naman ngayon. Ano kaya kung isama mo ako para makita yon? Itong si Meng Zhu, isa talagang mapanuksong diyosa. Sayang naman. Mas gusto ko pa rin ang katulad ni Zhao Qingshui. May nakitang malanding atmosfera, naglalabas ng misyong self-discipline. Daan ng isang ginoo, ihatid si Meng Zhu pauwi, makakatanggap ng isang random na reward. Masyadong pakialamero ang sistemang ito, Sige na, please. Iinom lang ako ng tubig sa taas. Pangako, hindi kita iistorbohin ng matagal. Gabi na masyado ngayon. Bukas na lang siguro. Nakatira ka sa Yunding International, di ba? Ihahatid na kita. Sa totoo lang, hindi naman ako nagmamadaling umuwi. Marami kang nainom sa club kanina. Kailangan mong magpahinga ng maaga. Mayroon pa akong mga booking para sa rush hour. Bukas ng alas 4 ng madaling araw. Kailangan ko nang bumalik para maghanda. Magde-deliver ka pa rin ba ng pagkain? Ma, bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Ano? Malapit ka na. Sabi mo sa susunod na linggo ka pa darating. Wala pa akong naihahanda rito. Surprise ito para sa iyo. Ang anak ni Tita Zhang mo. Hinatid siya rito gamit ang kotse. Isinabay na rin ako, kaya nakatipid ako. Nasa iyo na kami sa loob ng kalahating oras. Kalahating oras. Hala, Ma, medyo hindi abala ngayon. Anong hindi abala? Xiao Zhu. Huwag mong sabihing may itinatago ka sa akin, na kung sinong lalaki dyan sa bahay mo. Paano mangyayari iyon? Si Lin Yu iyon. Parating na rin si Lin Yu. Di mabuti. Tamang-tama para makilala ko siya. Ganoon na lang, Ibaba ko na ito. Sabi ko na nga ba, hindi maganda ito. Bakit ko pa kasi sinabi iyon? Lin Yu, Lin Yu, Lin Yu. Dapat mong sagutin ito. Hello, Zhao, Lin Yu, Saklolo. Biglang sumugod ang nanay ko. Darating na siya sa loob ng kalahating oras. Sinabi ko sa kanya na on the way ka na. Pwede ka bang pumunta rito agad?
Paalala ng sistema, ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang boyfriend ni Zhao Qingshui para harapin ang inspeksyon ng kanyang ina. Reward sa mission. Isang random na premyo. Ay send mo sa akin ang address. Darating na ako agad. Zialon, oh, tingnan mo ang ating Xiaozu. Lalong gumaganda at nagiging fresh siya ngayon. Kapag tumabi siya sa aming Junjun. Bagay na bagay talaga sila. Perfect match. Masyado namang magalang si Qingshui. Kami na lang ang gagawa nito. Xiaozu, narinig ko sa nanay mo. May boyfriend ka na raw. Opo, nasa daan na siya. Medyo traffic lang. Darating din siya maya-maya. Ano nga palang trabaho ng boyfriend mo? May maliit lang siyang negosyo. Naghahanap din ng mga kliyente. Naghahanap ng kliyente. Hindi ba't pagbibenta lang yun? Zialon, makinig ka. Iyang mga nasa sales na yan. Napakagaling mambola ng mga yan. 9 sa 10 sa kanila ay puro pabebe at madulas magsalita. Napaka-inosente pa naman ni Xiaozu. Baka maloko lang siya ng kung sino. Xiaozu, may punto ang sinasabi ni Tita Zhang. Sigurado ka ba talaga dyan sa linyo na yan? Baka naman para lang matahimik ako. Kumuha ka lang ng kung sinong aarte na boyfriend mo. Ma, paano namang mangyayari yun? Para sa akin lang ha. Zialon, sa pagpili ng mapapangasawa, dapat tinitingnan ng pinagmulan. Tingnan mo ang Junjun namin. Galing sa ibang bansa, may MBA pa. Napakagalang at disente. Kilala natin ang pamilya. Napakagandang lalaking to. Sister Qingshui. Hi. Xiaozu, hindi naman sa pinipilit kita ni Mama, pero ang kinabukasan mo ay dapat pinag-iisip ang mabuti. Maasahan ba talaga yang si Lin Yu? Tigil, nandyan na siya. Bakit hindi ka man lang nagpalit ng damit? Hindi na umabot sa oras. Kakatapos ko lang mag-deliver. Kumari pa na ako mula sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ikaw pala si Lin Yu. Tita, kumusta po kayo? Ako po si Lin Yu. Pasensya na po kayo. Medyo traffic po kasi sa daan. Kaya medyo nahuli ako ng dati. Aba naman. Akala ko kung anong klaseng negosyo ang ginagawa. Delivery rider lang pala. Ma, walang mataas o mababang trabaho. Nagtatrabaho ng marangal si Mr. Lin. Dapat siyang irespeto. Pero sa ganitong mahalagang okasyon na makikipagkita sa pamilya, wala man lang siyang maayos na suot. Lin Yu. Sabi ni Xiaozu ay boyfriend ka niya. Gusto ko lang itanong, ano ba ang plano mo para sa iyong kinabukasan? Habang buhay ka na lang bang magde-deliver? Tita, dati nga po ay isa lang akong rider, pero balak ko na hanggang ngayong araw na lang ang huling trabaho ko doon. Baka naman sinisante ka na. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ang mga tamad at pasaway ay madaling natatanggol. Plano ko pong magtayo ng sarili kong kumpanya ng teknolohiya. Plano ko pong magtayo ng sarili kong kumpanya ng teknolohiya. Magtatayo ng kumpanya. Isang delivery rider na katulad mo. May puhunan ka ba o mga kliyente? Tapos magtatayo ka ng kumpanya. Hindi biro ang pagnenegosyo. Marami na ang nalugi at nawalan ng lahat. Dapat ay humanap si Qingshui ng lalaking stable ang buhay. Lin Yu. Hindi naman sa pagiging praktikal lang ako. Pero ano ba talaga ang gagawin ng kumpanya mo? At saan manggagaling ang pondo mo? Ang mga bagay na iyan. Lahat po ay may konkretong plano na ako. Ako. Hi. Zialon. Malapit na magtanghal iyan. Bakit hindi muna tayo kumain? Habang kumakain, mag-usap tayo. May alam akong bagong bukas malapit dito. Isang high-end na restaurant na ang pangalan ay Yunling International. Napakaganda ng ambience doon. Junjun. Magpa-reserve ka ng upuan. Sige po, ma. Sasama ba si Mr. Lin Yu? Ako na ang tatalaya. Ituring na nating welcome treat ito para kay tita. Ikaw ang tatalaya. Sige, pwede na rin. Pero Mr. Lin Yu, huwag kang magagalit ha. Huwag mo akong sisisihin na hindi kita binalaan. Medyo mahal ang presyo bawat tao sa Yunling International. Xiaozu. Mahal ba sa lugar na iyon? Hindi naman po, sakto lang. Araw-araw akong dinadala ni Junjun dito para kumain. Sawang-sawa na nga ako sa pagkain dito. Tita, tingnan niyo po kung ano ang gusto ninyong kainin. Huwag na po kayong mahiya. Steamed leopard grouper, 78. Ginto ba ang gawa sa isdang ito? Zialan naman, iyan ang tinatawag na class. Halika, halika. Junjun, ikaw na ang mag-order. French foie gras, Australian lobster, Matsutakis tofu. Ito muna sa ngayon. Kapag nag-order pa tayo, baka hindi na kayanin ni Mr. Lin Yu. Teka, tapos na bang mag-order si Mr. Chen? Ngayon, ako naman.
Lahat ng in-order niya kanina, kunin lahat. Dagdag pa ng isang bluefin. 蓝鳍金 Tuna sashimi platter na rin. Alaskan king crab. Black truffle with wild mushrooms. 再来 At isang bote ng 1,982 lafit. Baka peke ang 1982 lafit. Sige, yung 1,970 na lang. Romani Conti na lang. 2 bote niyan. Sige, 2 bote ng 1,970 Romani Conti. Sige po. At isang dessert platter pa. 甜品拼盘 HMM. Ilabas nyo lahat ng signature dishes. Magdadagdag na lang kami kapag kulang. Lin Yu, alam mo ba kung magkano ang aabutin ng lahat ng ito? Hindi ba sabi ni Mr. Chen kahit ano pwedeng i-order? Nagmagandang loob lang ang anak ko. Ang lakas naman ng loob mong mag-order ng ganyan. Kaya mo bang bayaran yan? Lin Yu. Masyadong mahal ang pagkain ito. Baka pwedeng. I-scan ko na ang code para magbayad. Sir, ang kabuuang nagastos ninyo ay 286,500 yuan. Sige. Hindi ko talaga maintindihan. Isa ka lang namang delivery rider. Ano ba talagang pinagmamalaki mo? Narinig mo ba? 286,000. Kaya mo bang bayaran yan? Teka, waiter. Kapag nabigo ang payment niya mamaya, siguraduhin mong itatawag mo agad sa pulis ha. Ituturing itong consumer fraud. HMM. Sus. Gagamit ka lang ng bulok na cellphone na yan. Hindi man lang makabili ng ganitong klaseng smartphone. Tagumpay ang pagbabayad. HMM. Ito. Lin Yu. Hahanap ako ng paraan para mabayaran kita mamaya. Ha? Ilibre mo na lang si tita ng pagkain. Hindi na kailangang bayaran. Gusto ba talaga niya ako? 真的喜欢我。 Gutom na po ba kayo, tita? Paki-follow up naman po ng order namin. Sige po, sir. Uunahin po namin ang sa inyo. Sige. Sasakyan pang delivery. Nakumpleto ang pagpapanggap bilang boyfriend ni Zhao Qingshui. Nalagpasan ang pagsusuri ng kanyang ina. Gantimpala, 2,888,000 yuan. Pumasok na agad sa account. Nakatanggap ng espesyal na reward. Kunin ito. Kunin. Nakuha ang impormasyon para sa susunod na linggo. Eksaktong daloy ng impormasyon sa stock market. Impormasyon sa stock. Kaya palang hulaan ng system pati ang financial market. Tita, pasensya na kung magtatanong ako ng direkta. Ano ba talaga ang malaking negosyo mo? Ma, bakit mo tinatanong yan? Baka nanalo lang siya sa loto. Alipay, pumasok ang 2,880,000 yuan. 2,888,000. Pumasok na. Kababayad lang ng 280,000. Tapos pumasok na naman ang mahigit 2 milyon. Sahod ko po yan. Oh, parang bonus lang sa project. Bonus sa project. Anong klaseng project ang nagbibigay ng ganyang kalaking bonus? Mr. Lin, hindi kaya gumagawa ka ng blockchain o Bitcoin. Kahit sa mga financial company, walang ganyang kalaking instant bonus. Maliban na lang kung isa kang trader. At sa top tier private equity pa. Lin Yu, ano ba talaga ang trabaho mo? Gumagawa lang po ng maliliit na investment. Paminsan-minsan nagde-deliver din. Para na rin mag-ehersisyo. Sige na, kumain na muna tayo. Xiaolin, hindi. Mr. Lin, yung sinasabi mong maliit na investment, anong klaseng project ba yun? May konting pera kasi si tita ngayon. Oh. Hello, Lin Yu. Saan ka ba nagpupunta? Sinasabi ko sa'yo, bumalik ka na rito agad. Kapag hindi ka bumalik ngayon din, huwag mo nang asahan ang sahod mo ngayong buwan. Lao Wang. Hinaan mo naman ang boses mo. Anong hinaan? Delivery rider ka lang naman. Ang lakas pa ng loob mong mag-inarte sa akin. Sinasabi ko sa'yo, ngayon din, bilisan mo. TSK. Ayoko na, resign na ako. Anong sabi mo? Sabi ko, ayoko na, aalis na ako. Nasa station pa ang mga gamit ko. Kukunin ko na lang mamaya. Lin Yu. Subukan mong umalis ngayon. Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, huwag mo nang asahan. Makakapasok ka pa sa mundong ito. Sus. Eksakto. Gusto ko rin namang sumubok ng ibang mundo. Lin Yu. Talaga bang nag-resign ka na bilang delivery rider? Paano na ang kinabukasan mo? Magpo-focus na ako sa investment sa hinaharap. Tama ang sinabi ni Xiaolin. Magkano lang ba ang kikitain mo sa pagde-deliver? Tama lang na mag-focus ka sa investment. Kung kailangan mo, pwede kang bumili ng stocks ng Chanyo Technology. Pare, bagsak na ang stocks na yan. Gusto mo bang itulak ang nanay ko sa kapahamakan? Kailangang mag-ingat sa pag-i-invest. Kung ayaw mong maniwala, di huwag. Sabi ito sa akin ng system. Paano ito magkakamali? Wala akong magagawa kung ayaw ninyong maniwala.
Tita, may kailangan pa akong asikasuhin. Mauuna na po ako. Sa susunod na lang po tayo magkita. Sige, Lin Yu. Lin Yu, salamat sa pagtulong sa akin sa nanay ko ngayong araw. Hahanap ako ng paraan para mabayaran kita sa kinain natin. Huwag na. Sabi ko naman, libre ko na si tita. May emergency lang akong dapat puntahan. Mauuna na ako sa iyo. Pupunta ka ba sa trabaho? O pupunta ka sa may mahalagang lakad lang? Zialon, bilib na talaga ako sa iyo ngayon. Napakatalas talaga ng paningin ng Xiaozu ninyo. Itong si Shaolin ang tinatawag na Loki, pero bigatin. Mukhang tapat naman ang batang iyon. Iyon na nga eh. Saan naman kaya galing ang pera niya? Medyo kinakabahan ako. Parang hindi ako mapalagay. Naku naman. Bakit ka naman hindi mapapalagay? Ibig sabihin lang yan, may kakayahan si Shaolin. May diskarte siya. Tingnan mo ang mga bilyonaryo ngayon. Sino ba sa kanila ang hindi low profile? Gusto lang nilang magsuot ng simpleng t-shirt. Nakatsinelas lang na naglalakad sa kalsada. Iyan ang tinatawag na level up. Sus. Ano ba talagang klaseng tao siya? Kayang maglabas ng daan-daang libo ng ganoon lang. Tapos pagtalikod, sasakay lang sa maliit na e-bike at aalis. Xiaozu, tulala ka na naman dyan. Tingnan mo ang mga tingin na iyan. Parang ayaw mo na siyang paalisin ah. Xiaozu, ang batang si Shaolin. Sa tingin ni Mama, mukhang maayos naman siya. May paninindigan. Galante rin sa iyo. Ikaw naman, kilalanin mo pa siyang mabuti. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan niya? Opo. Tigil. Hinggang malalim. Binili ko na lahat ng stocks ng Donggayo Technology. Base sa takbo ng market sa susunod na linggo, yayaman ako nito. Sino ba itong nakikita ko? Hindi ba ito yung kahapon? Ang bilyonaryong si Lin na may bagong Maybach. Hindi ba ito yung kahapon? Ang bilyonaryong si Lin na may bagong Maybach. Lin Yu, nasaan na ang Maybach mo? Isang araw mo lang nirentahan, nang hinayang ka na agad sa bayad. Nakasakay ka na naman sa luma mong motor. Nagpapanggap ka pa rin. Ang galing mong magpanggap kahapon. May pa-luxury car at alahas ka pa. Sino namang niloloko mo? Sa huli, isa ka lang palang mabahong delivery rider. Anong ginagawa mo rito sa stock exchange? Bakit? Gusto mo bang yumaman sa pag-i-invest sa stocks? May swerte ka ba para dyan? Sabi ko na nga ba, mga bayarang aktor lang yun. Isang delivery rider, gustong yumaman agad. Nananaginip ka ng gising. Tapos ka na bang magsalita? Anong klaseng ugali yan? Kung saan galing ang pera ko? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa inyo? Gusto ko lang talagang sumakay sa motor na to. Makatipid sa carbon at environment friendly. Mahirap ka na nga. Naghahanap ka pa ng dahilan. Lin Yu, isa ka lang hamak na taga-ibaba, at gusto mo pang umasenso. Hindi ka man lang karapat dapat na magbitbit ng sapatos ni Brother Zhao. Nga pala, salamat at hindi mo ako pinakasalan noon. Lin Yu, umanda ka sa akin. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. Hayaan mo na. Bakit ka magagalit sa isang hamak na tulad niya? Dadalhin kita para makita ang bahay sa Yunding International. Sa mga susunod na araw, sana ay makatawa pa kayo. Ay naku. Teka, Lin Yu, hindi ba't ang yabang mo kanina? Hindi ba't sabi mo ayaw mo na? Gaano na ba katagal ang lumipas? Bakit bumalik ka rito na parang basang sisiw? Matabang wang, masyado kang maraming iniisip. Nandito ako para kumuha ng gamit. Nandito ako para kumuha ng gamit. Ang mga gamit sa loob ng station na ito. Sa tingin mo ba ay makukuha mo lang basta-basta? Matabang wang, sa tingin mo ba talaga? Hahaha, sa bulok na lugar na ito. Lin Yu, ano bang ipinagmamalaki mo? Habang buhay ka ng magiging delivery rider. Tigil. Sinasabi ko sa inyo. Kahit lumuhad pa kayo at magmakaawa sa akin ngayon, hindi na ako mananatili rito. Magmakaawa sa iyo.
Ako, magmamakaawa sa iyo, Lin Yu. 你他妈的是不是穷疯了？可是 Nagsisimula ka na namang managinip, PWE. 呸！就 Sa hitsura mong yan. Mas malinis pa ang bulsa mo kaysa sa mukha mo. Nakasakay lang sa bulok na motor. Kung makaporma ka akala mo kung sino ka. Hehe, tama nga naman. 你信不信 Sa loob ng 2 araw, 我就把你这个破配送 bibilhin ko itong bulok mong delivery station. Ha 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 ha. Narinig niyo ba yun? Sabi ni Lin Yu bibilhin daw niya ang lugar na ito. Sabi ko na nga ba, bakit ang ingay dito? Ikaw lang pala yan, Lin Yu. Hindi ba't nasa jewelry store ka kahapon? Nagtatapon ng pera, nagmamaneho ng Maybach at may kasamang magandang babae. Bakit? Tapos na ba ang renta sa luxury car? Kaya bumalik ka na naman sa pagde-deliver. Alam ko na. Nirentahan mo lang ang lahat ng yun. Para lang magpasikat sa harap ni Xiaoya. Naubos mo pati ang pondo mo para sa libing, no? Ha ha ha, naintindihan ko na. Matapos ang lahat, nagpapanggap ka lang palang mayaman. Ay nako, Lin Yu. 你可真够可以的。为了 Para sa babae, nawalan ka na ng hiya. 啊 Lin Yu, sa wakas nahanap din kita. 林宇，总算找到你了。 Hindi ba napag-usapan na natin? Nasasamahan mo ako ngayon para tingnan ang bagong bahay. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko ngayon? Kaya wala akong choice kundi hanapin ka rito. Heto na naman, kumuha na naman siya ng aktor. Magkano naman ang ginastos mo sa pagkakataong ito? Umaarte. Ate, ang galing mo talagang magbiro. Lin Yu, hindi ba napag-usapan na natin kahapon? Nasasamahan mo akong tingnan ang bagong bahay. Tara na. Hoy, magandang dilag. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Saan naman siya kukuha ng bahay? Kahit nga pag-upo ng basement, hirap na hirap siya. Ano bang pinagsasabi nyo? Ang bahay ni Lin Yu ay nasa Yunding International. Isa iyong napakaluhong mansyon. Hindi sapat ang may pera lang doon. Yunding International. 云顶国际，你是 Siguro na brainwash ka na ng lalaking ito. May pansamantalang misyon na lumitaw. Ayon sa hiling ni Mengzu, bisitahin ang penthouse sa itaas ng Yunding International Unit 1. Isang malawak na luxury floor. Gantimpala sa misyon, isang random na reward. Tatanggapin mo ba? Tanggapin. 我们走。 Tara na, napakasaya. Xiaoya, nasaan ka? Nanggagalaiti ako sa galit. Nagpapasikat na naman si Lin Yu. Sabi niya isasama niya ang babaeng iyon. Para tingnan ang bahay na binili niya raw sa Yunding International. Nagkataon namang nandito rin ako para tumingin ng bahay. Ang lakas talagang magyabang. At ang babaeng iyon, parang totoo kong umarte. Nakakasuka talaga. Maghihintay ako rito. Kapag naglakas loob na pumunta rito si Lin Yu, ipapahiya ko siya at ilalantad ang tunay niyang kulay. Sige, pupunta na ako sa eksena para manood ng palabas. Gusto kong makita kung paano niya tatapusin ang kalokohang ito. Aba, sino ba itong nakikita ko? 谁呢？ Tigil. 让 Tabi. 让开，林宇。 Lin Yu, bahay mo ba ito? Isa kang delivery rider. Anong ginagawa mo rito? Ang mga tagahatid ng pagkain ay walang karapatang pumasok. Kailangan ba naming mag-report sa inyo bago kami umuwi? Naloko ka na yata ng cute na lalaking ito. Isang mahirap na delivery rider lang iyan. Kahit 10 taon pa siyang mag-deliver. Hindi niya kayang bumili kahit isang pirasong laryo rito. Lin Yu, lumayas ka na agad. Kapag dumating ang mga security para palayasin ka, magiging kaiya-hiya ka lang. Tapos ka na bang magsalita? Hindi pa. Lin Yu, sinasabi ko sa iyo. 你这种底层废物，也就 Sa panaginip mo lang. Maranasang tumira sa bahay na katulad nito. Talaga ba? 林宇啊， Lin Yu, habang tumatagal, lalo kang nagiging desperado. Ang ganitong card, makakabili ka niya ng isang balto sa halagang 50 piso sa internet. Maligayang pagbabalik sa tahanan. Tulong, may magnanakaw. May nakalusot na hindi taga rito. Security, security. Magnanakaw siya. Hinto. Bakit niyo ako hinaharangan? Uuwi na ako. Bilis, huliin niyo siya.
Hindi siya ang may-ari ng unit na ito. Siguradong ninakaw lang niya ang card na iyan. Tama, isa lang siyang delivery rider. Siguradong nagnakaw siya ng card ng may-ari para makapasok. Naghahanap iyan ng mananakaw. Ginoo, pakipakita po ang inyong access card. Pakisabi rin ang inyong pagkakakilanlan at numero ng unit. Yun ding unit isang penthouse, Linyu. Verifikasyon, tagumpay. Baka totoo yung card ng delivery rider na yan. Pero sigurado akong peke ang taong yan. Tama, hindi ba may impormasyon ng mga may-ari sa system ninyo? Ay check nyo lang ang room number na ito, at tingnan kung sino ang nakatalagang may-ari. Lalabas din ang katotohanan. Para sa seguridad ng subdivision, sir, kailangan ko pong kumpirmahin ang pagkakakilanlan nyo bilang may-ari, Lin Yu. Emergency verification. Impormasyon ng may-ari ng penthouse sa Building 1. Pangalan ay Lin Yu. Sumagot agad. TSK. Siguradong mapapahiya ka niyan. Malapit nang mabuko ang tunay mong kulay. Tapos na ang verification. Hindi pa po nabebenta ang penthouse sa Building 1. Walang record ng kahit sinong may-ari. Ha ha ha. Narinig niyo ba yun? Walang ganyang tao. Nagpapanggap pa rin siya hanggang ngayon. Nakapulot lang ng sirang card, nagpanggap na agad na may-ari. Ay papulis na yan at hulihin. Tumahimik kayo. Kahapon lang, si Director Liu mismo ang nag-abot ng susi at mga dokumento ng bahay kay Lin Yu. Paano mangyayaring hindi makikita sa system? Siguradong may mali rito. Ay check nyo ulit ng maigi. Sige, ituloy nyo lang ang acting nyo. Magkano ba ang ibinayad niya sa iyo? Bakit todo-todo ang pakikipagtulungan mo sa drama niya? TSK. Ito ang mga dokumentong ibinigay ni Director Liu sa akin kahapon. Pati na rin ang calling card niya. Maaari nyo itong i-verify. Siguradong peking dokumento yan. Binayaran lang yan para gawin. Si Director Liu, ilang beses na siyang niyaya ni Brother Zhao, pero hindi siya kailanman sumipot. Sino ka ba sa akala mo? Para personal pang ihatid ni Director Liu ang mga gamit mo, Mr. Lin, ang mga dokumentong ito, kailangan pa naming suriin ng mas malalim. Huwag na nating pahirapan pa. Tatawagan ko na lang siya. Papuntahin natin siya rito para malaman na ang totoo. Aba, matindi. Sobrang busy ni Director Liu. Sa tingin mo ba isang tawag mo lang, darating na siya? Naku naman, Lin Yu, tatawagan mo pa talaga si Director Liu. Nakakatawa ka talaga, mamatay ako sa tawa. Hello, Director Liu. Nandito ako sa gate ng subdivision. Hindi ma-verify sa system. Kaya hindi ako makapasok sa loob. Pinagbibintangan pa nila ako. Sabi nila magnanakaw daw ako. Ano, Mr. Lin, maghintay lang po kayo sandali. Darating na ako agad. Sige, hihintayin kita. Lin Yu, ang galing mong umarte, ha? Nakakatawa ka talaga. Kung makakarating nga rito si Director Liu, kakain ako ng dumi habang nakatiwarik. Anong nangyayari rito? Bakit ang ingay-ingay nyo rito? Kapitan, itinuturo siya ng dalawang may-ari na nagnakaw ng card para makapuslit. Dahil ang hawak niyang access card ay hindi tugma sa impormasyon namin. Ang security system ng Yunding International, ang pinakamoderno sa buong lungsod. Imposibleng magkamali ito. Totoo rin ang mga dokumento ko. Totoo rin ang card na ito. Malalaman natin kapag dumating na si Manager Liu mamaya. Sus! Sino ba sa tingin mo si Manager Liu? Sa tingin mo ba pupunta siya rito sa isang tawag mo lang? Mukhang sanay na magnanakaw lang ang taong ito. Matigas talaga ang paninindigan niya. Ha? Paalisin na natin ang manlolokong ito agad-agad. Anong malas naman ito? Ibinababa niya ang kalidad ng buong subdivision natin. Huling babala ko na ito sa iyo. Umalis ka na rito ngayon din. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung maging marahas kami. Yunding International ito. Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Naririnig mo ba ako? Bakit hindi ka pa lumayas? Ay deliver mo na lang yung pagkain mo. Ano pang hinihintay nyo? Nagsalita na ang kapitan. Bilisan nyo, itapon nyo siya pati na yung bulok niyang motor. Ilabas silang lahat. Ay, GMA, tumigil kayong lahat. Sabi ng tumigil kayong lahat. Manager Liu, bakit po kayo naparito? Ako na po ang bahala sa maliit na problemang ito. Sinisiguro ko pong hindi na makakaistorbo ang manlolokong ito sa katahimikan ng ating subdivision. Manager Liu, matagal ko na po kayong gustong makilala. Ako po ay mula sa pamilya Zhao. Ginoong Lin Yu, pasensya na po talaga. Nakalimutan ko pong agad na ipaalam sa Property Management Center na ay rehistro ang impormasyon nyo sa system. Pasensya na po kung naabala kayo. Ano? Saan ba nakalagay ang mga mata nyo? Si Ginoong Lin Yu ay may hawak na black gold card na may pinakamataas na autoridad. At nagawa niyo pa siyang harangin.
Mali po ako, nabulag po ako. Hindi ko po nakilala ang isang mahalagang tao. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Ginoong Lin Yu, patawad po. Nagkamali po kami. Hayaan mo na, huwag mo na silang sisihin. Ako lang naman ang hari ng delivery. Ay update na lang ang impormasyon ko mamaya. Ayos na yon. Opo, gagawin ko po agad. Ginoong Lin Yu, binibining Mengzu. Tuloy po kayo sa loob. Ano? Paano itong nangyari? Siguradong may hindi tama sa Lin Yu na ito. Isang delivery rider lang siya. Paano siya biglang naging may-ari ng penthouse dito sa Yunding? Hello, pakiimbestigahan para sa akin. Ang lalaking nagngangalang Lin Yu. Napakalaki at napakarangya naman dito. Bahay ng boyfriend ko. Lin Yu, marami ka palang itinatagong galing, ha? Ang lalaking katulad niya, hindi ko dapat hahayaang makawala pa. Delivery. Lin Yu, ang laki talaga ng bahay mo. Kailangan mo pa ba ng reyna ng tahanan? Ha? Noong gabing iyon sa reunion, masyado kang nagtiis para sa akin. Sabihin mo, paano ba kita mapapasalamatan? Pasasalamat. Lin Yu, maganda ba ako? Tapos na ang misyon. Gantimpala mula sa system, isang pagkakataon sa Lucky Draw. Gusto mo na bang gamitin ito ngayon? Hindi pa ba sapat ang karisma ko? Sige, i-draw na yan. Wow! Ano ito? Congratulations sa host. Nakuha mo ang Chanyo Technology ko. Limited. 51% ng controlling interest. Ang mga dokumento ng pagmamayari ay legal na at may visa na. Pumunta na doon para kumpirmahin. Kuya Lin Yu, anong nangyari sa iyo? Nagulat ba kita dahil masyado akong nagmamadali? Masyado lang kasi akong masaya. Gusto ko lang mapalapit ng kaunti sa aking dakilang bayani. Hello. President Lin, tungkol sa mga shares ng Chanyo Technology, kailangan niyo pong pumunta rito para personal na kumpirmahin. Sige, pupunta na ako ngayon. Lalabas muna ako sandali. May malaking investment akong kailangang asikasuhin. Wow, ang galing mo talaga Kuya Lin Yu. Sige na, lumakad ka na, pero bumalik ka agad ha. Hihintayin kita rito sa bahay. Huwag mo na akong hintayin. Magpahinga ka na lang ng mabuti rito. Ituring mong sariling bahay ito. Gamitin mo lang ang gusto mo. Hi. Anong nangyayari kay Mengzu ngayon? Bakit parang ang weird niya? Ang bilis tumakbo. Pero ayos lang. Lin Yu, habang ganito ka, lalo kitang gustong makuha. Ito pala ang bagong bahay ni Lin Yu. Hindi pwede ito. Kailangan ko ring maging agresibo kahit minsan. Chanyu Group. 50% ng mga shares. Hindi ko akalaing ako na ang chairman dito. Lin Yu, anong ginagawa mo rito? Iyan din sana ang itatanong ko sa iyo. Hindi ka na ba nagde-deliver? Pumunta ka ba rito para mag-apply na security guard? Ano man ang gawin ko, hindi mo na kailangang pakialaman. May importante akong gagawin. Tabi. Importante. Lin Yu, alam mo ba kung anong lugar ito? Chanyo Technology. Magsisimula na akong magtrabaho rito sa Chanyo. Magmakaawa ka sa akin. Baka kapag naging maganda ang mood ko, matulungan pa kita. Ipagtatanggol kita sa HR para makapasok ka rito bilang guard. Pasensya na, hindi eh. Hindi ako nagpunta rito para mag-apply na guard. Ano pa bang gusto mong maging? Janitor. Nandito ako para kunin ang opisina ko. Simula ngayong araw, ako na ang chairman ng Chanyo Technology. Chairman,
Lin Yu, baka hindi ka pagising mula sa panaginip mo. Mahiya ka naman sa mga pinagsasabi mo. Kababanggit lang sa akin ni Xiaoya kanina. Sabi niya sinubukan mong pumasok sa Yunding International. Muntik ka na raw manghuli bilang magnanakaw. Ano? Dahil wala kang nanakaw doon. Dito ka naman sa Chanyo Technology magmamanman. Hong Yuaksen. Wala na akong dapat pang sabihin sa iyo. Tabi. Hinto. Anong balak mong gawin? Magnanakaw ka kaya gusto mong tumakas agad. Hulihin ang magnanakaw. Tulong, may tao rito. May kainahinalang tao rito. Pinipilit niyang pumasok sa kumpanya para magnakaw. Anong nangyayari rito? Manager Zhang. Tamang-tama ang dating nyo. Ang taong ito, pinaghihinalaan ko siyang magnanakaw. Nandito siya para manmanan tayo o magnakaw. Ang kapal pa ng mukha niyang sabihin na siya raw ang chairman ng kumpanya natin. Talagang nakakatawa at walang kwenta. Sino ka ba? Ako ang bagong dating na magre-report ngayong araw. Feng Yuaksen. Mister, anong kailangan mo? Bakit ka basta-basta pumapasok sa kumpanya ko at nagpapanggap ka pang chairman? Isang tawag lang, malalaman na ang totoo. Mukhang kailangan ko ng direktang kontaken. Narito na ang taong makakapagpatunay ng pagkatao ko. Hoy, bata, huwag ka nang mag-aksaya ng laway. Ang chairman ng Chanyo Technology namin. Nakita ko na siya sa annual party ng kumpanya. Mismong mga mata ko ang nakakita. Kung ikaw ang chairman namin. Eddie, ako pala ang tatay ng chairman. Talaga ba? Sa tingin ko, ikaw na HR manager. Tapos na ang maliligayang araw mo sa trabaho. Ang lakas ng loob mo, mga tauhan. Kunin niyo ang impostor na ito. Ang cute na ito na nanggugulo sa kumpanya. Ilabas niyo at itapon sa labas. Lin Yu, iyan ang napapala ng mga mayayabang. Buti nga sa iyo. Tigil. Tumigil kayong lahat. Tigil. Sabi ng tumigil kayong lahat. Ang tindi ng eksena. Kaya pala lahat gustong maging boss. Ayos lang. Secretary Liu, tamang-tama ang dating mo. Ang lalaking ito, naglakas loob na magpanggap bilang chairman ng Chanyo Technology. Talagang wala siyang takot. Hindi lang siya nagpapanggap, hinala ko pa ay isa siyang magnanakaw. Pumunta siya rito sa Chanyo para magnakaw. Chairman, pasensya na po talaga. Naantala po ako ng ilang minuto sa daan. Pinaghintay ko po kayo ng matagal. At nangyari pa ang ganitong hindi magandang sitwasyon. Pagkukulang ko po ito sa trabaho. Parusahan niyo po ako. Imposible. Hindi ito mangyayari. Siya ang chairman. Secretary Liu, baka nagkakamali ka lang ng nakikita. Mga utak biya ba kayong dalawa? Nagagawa niyo pang magtanong. Chairman, ginastos kayo ng dalawang ito. Ano pong gusto niyong gawin sa kanila? Chairman Lin, nagkamali po ako. Nabulag po ako sa katotohanan. Masyado po akong naging mapanghusga. Chairman, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na po uulitin. May asawa at mga anak po akong binubuhay. Hindi ko po kayang mawala ang trabahong ito. Chairman Lin, napakabuti niyo pong tao. Palampasin niyo na po ang pagkakamali ko. Siya nga talaga ang chairman ng Chanyo Technology. Ibig sabihin, yung pagmumukha niyang mahirap noon, lahat pala yun ay pagpapanggap lang. Ngayong hiniwalayan na siya ni Sun Xiaoya. Hindi ba't ito na ang perpektong pagkakataon? Lin Yu. Hindi, Chairman Lin. Pasensya na po, pasensya na talaga. Kasalanan ko po. Nautulang po ako sa mga sinabi ni Xiaoya. Sa totoo lang, alam ko pong mabuti kayong tao. Patawarin niyo na po ako. Basta mawala lang ang galit nyo. Susunod na po ako sa lahat ng sasabihin nyo. Basta huwag mo lang akong sibakin sa trabaho. Kahit ano ay gagawin ko para sa inyo. HMM. Kahit ano pa yan. Sayang lang, dahil kahit ano pang gawin ko sa iyo, nandidiri lang ako. Secretary Liu, ayaw ko nang makita ang dalawang taong ito. Opo, Chairman. Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Bilisan nyo at sundin ang utos ng chairman. Gawin nyo na agad. Chairman Lin. Chairman Lin, patawad po, Chairman Lin. Lin Yu. Masyado ka palang malalim magtago. Walang swerte ang tanggang Sun Xiaoya na yun. Ako si Feng Yuaksen. Hindi kita pakakawalan. Maghintay ka lang. Makakahanap din ako ng paraan para makuha ka. Alis na. Chairman, dito po tayo. Lin Yu, 27 taong gulang. Lokal na residente. Trabaho, delivery rider. Walang nakatalang sasakyan o ari-arian sa pangalan niya. Pero kamakailan, may malaking halaga ng pera, nang walang malinaw na dahilan, ang pumasok sa account niya.
Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Siguradong mayroon siyang ginagawang kalokohan na hindi pwedeng malaman ng iba. Ipapaalam ko sa kanya na ang magpanggap sa harap ni Zhao Hongyu at hiyain ako ay may kaukulang kabayaran. Pero maliit na bagay lang yan. Bukas ang tunay na laban. Bukas. Ang pamilya Zhao at ang Chanyu Group ay magpipirmahan ng kontrata para makuha ang Lingzin Project bilang eksklusibong partner. Kapag napirmahan na ang kontrata, ang yaman ng pamilya Zhao ay siguradong madodoble. Sa oras na yun, sa buong mundo ng negosyo. Sino pa ang maglalakas loob na maliitin ako? Chanyu Group. Ito ba yung kakamit lang ng National Project kamakailan? Ang sikat na bagong higanti sa teknolohiya. Tama ka. Para sa pirmahang ito. Ginamit ng tatay ko ang lahat ng koneksyon niya, basta't maging maayos ang pirmahan bukas. Ang gusto mong limited edition na bag. At ang bahay na yun. Napakadali na lang yan. Hongyu. Ang galing mo talaga. Alam ko naman na ikaw at ang Linyu na yun, na isang pampanggap at basurang tao, ay hinding-hindi magkapareho. Ikaw ang taong may tunay na kakayahan. Sa pagkakataong ito, ang Chanyu Group ay masasabi nating lubos na, mapapasa kamay ko na. Chairman, handa na po ang kape. Magpahinga muna kayo sandali, hindi naman kailangang madaliin ang mga dokumentong ito. Wow! Ganyan ba talaga kamaalaga ang secretary ng isang big boss? Siguradong nakakapagod ang bagong hawak na kumpanya. Kung kailangan nyo ng anumang personal na pangangailangan, handa akong maglingkod sa inyo anumang oras. Hello, Linyu. Ako ito, si Zhao Qingshui. Narinig ko na. May problema ba? Wala naman masyado. Gusto lang kitang pasalamatan. Libre ka ba mamayang gabi? Gusto sana kitang ilibre ng hapunan para makapagpasalamat ng formal. Sige ba? Tanggapin ang imbitasyon ni Zhao Qingshui. Tumulong sa paglutas ng problema. Tapusin ang misyon. Makakakuha ng random na reward. Sige, magkita tayo mamayang gabi. Sige, sandali lang. Ay sesend ko sa iyo ang address ng restaurant. Tuloy kayo. Chairman Lin, hindi ba ako nakakaabala? Hindi naman, Chairman Lin, dahil bago pa lang kayo sa kumpanya, siguradong marami kayong inaasikaso. Hindi ko na ito papatagalin. Tungkol ito sa gaganapin bukas. Ang meeting para sa partnership, para ito sa ating Chanyu Group, para mabilis tayong makapasok sa high-end market, at mapatunayan ang ating posisyon sa industriya. Isa itong napakahalagang pagkakataon. Kaya nakikiusap ako, Chairman Lin. Kailangang nandoon kayo mismo. Huwag kayong mag-alala, Vice Chairman Chen. Sa party bukas ng gabi, siguradong pupunta ako. Dahil sinabi nyo yan, panatag na ang loob ko. Sige, iwan ko na muna kayo sa trabaho nyo. Hindi na ako mang-aabala. Nandyan ka na pala. Linyu, nag-i-inspeksyon na naman si Mama. Tulungan mo ako. Qingshui, magkasama ba kayo ni Shaolin? Opo, Ma. Kakain na po sana kami. Opo, tama po. Sige, kumain na kayo. Shaolin, mamayang gabi ha. Samahan mo ng matagal si Qingshui. Hay naku Ma, ibababa ko na to. Salamat. Upo ka muna. Feng Yuaxen. Linyu, kanina sa kumpanya. Mali ako. Naging tanga ako. Na-brainwash lang ako noon ni Sun Xiaoya. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Linyu, alam mo ba? Sina Sun Xiaoya at Zhao Hongyu, bago pa sila naging sila, niloloko ka na niya. Linyu, alam mo ba? Sina Sun Xiaoya at Zhao Hongyu, bago pa sila naging sila, niloloko ka na niya. Talaga, sino-sino ba?
谁呀、 Masyadong marami sila. Hindi ko na matandaan lahat. Hindi ka deserve ng babaeng yun. Dati, si Sun Xiaoya lang ang laman ng puso mo. Pero ngayon, ayos na. Nakita mo na ngayon. Ang tunay niyang kulay. Sa wakas, may pagkakataon na akong sabihin sa iyo. Lin Yu. Tayo talaga. Ang dapat na magkasama. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Mas tapat ako kaysa sa kahit kanino. 你没 Hindi ka naman siguro lasing. No, nag-aalala ka sa akin. Ibig sabihin ba niyan ay pumapayag ka na? 大姐， Ate, may 我有 girlfriend 女 na 朋友 ako. 了。 May girlfriend na. Siya ba, Lin Yu? Kahit gusto mo akong tanggihan, humanap ka naman ng mas maayos na dahilan. Kayo dalawa, ang kilos nyo kanina, halatang halata na umaarte lang kayo. Para kanino ba yang palabas na yan? Seryoso ba talaga siya? O nagpapanggap lang? 我再说 Uulitin ko sa huling pagkakataon. Siya ang girlfriend ko. Seryoso ba talaga siya? O nagpapanggap lang? 我再说 Uulitin ko sa huling pagkakataon. Siya ang girlfriend ko. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Ihahatid ko na ang girlfriend ko sa bahay nila. Wala akong oras para patulan ng pagwawala mo rito. Tara na. Lin Yu. Dati-rati ay palagi kang nakatingin sa akin ng may pagnanasa. Siguradong dahil sa babaeng ito na nasa tabi mo, kaya hindi mo mailabas ang totoong nararamdaman mo. Lin Yu, maghihintay ako sa baba ng bahay nyo. Kapag wala na ang babaeng yan, tingnan natin kung kanino ka pa magpapanggap. Salamat sa iyo. Tinulungan mo na naman akong harapin si Mama ngayong gabi. Walang anuman. Sa susunod, kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa akin kahit kailan. Misyon, tapos na. Gantimpala ng system, isang pagkakataon sa Lucky Draw. Gagamitin na ba ngayon? May draw na naman, syempre, kailangang gamitin to. Lin Yu, may gagawin ka ba bukas? ， Wala naman akong plano sa ngayon. 怎么了？ Bakit? Bukas ng gabi, pupunta ako sa isang piging ng Chanyo Technology. Kailangan ko ng makakasama. Pwede mo ba akong samahan? Bagong misyon. Samahan si Zhao Qingxue sa piging. Kapag natapos ang misyon, makakakuha ng random na gantimpala. Oo naman, walang problema. Sige, usapan na yan. Bukas ng alas 3 ng hapon, sa pananamit. Magsuot ka lang ng medyo formal. Bukod doon, wala na. Masyadong kailangang ihanda. Walang problema. Sige, mauuna na ako. Bye-bye. 系统， System, simulan na ang draw ngayon. Congratulations, host. Nakuha ang gantimpala, isang tableta para sa pagpapalakas ng katawan. Anong silbi nito? Sana pala ay, ibang gantimpala na lang ang nakuha ko. Diyos ko, ang galing nito. 太棒了！ Nararamdaman ko na ngayon, puno ng lakas ang buong katawan ko. Ang isang suntok na ito, kayang pumatay ng isang baka. Saklolo, Lin Yu, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Hoy, munting ganda, huwag kang tumakbo. May utang ka na hindi binabayaran, tapos tatakas ka pa. Lin Yu, iligtas mo ako, huhulihin nila ako, natatakot na ako. Hoy bata, kung ayaw mong masaktan, umalis ka na rito. Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Baka pati ikaw ay madamay at matapos namin. Ang galing nyo naman umarte, nakakatawa. Hay, problema nyo yan. Wala akong kinalaman dyan. Aalis na ako. Ang duwag mo talagang basura ka. Ganito na nga ang lagay ko. Pero, hindi man lang siya kumilos. Hindi ganito ang nasa script, ah. Hoy, bata, huli na para magpanggap na wala kang pakialam. Kilala mo ang babaeng ito, di ba? Paano kung magsumbong siya sa pulis? Isasabay na rin kitang turuan ng leksyon, para tumanda ang isip mo. May pa-beauty saving the hero pa siyang nalalaman. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapaamo. Kayo lang pala, eh.
Ang mukha ko. Lin Yu, ang galing mo talaga. Iniligtas mo ako. Salamat sa iyo. Handa akong ibigay ang sarili ko sa iyo. Susunod na ako sa iyo habang buhay. Feng Yuaxen, nag-improve na ang acting mo. Pero masyadong gasgas na ang mga linya mo. Hindi. Lin Yu, makinig ka sa paliwanag ko. Sa totoo lang, matagal na kitang lihim na minamahal. Ako. Anong nangyayari? Ginoong Lin, ayos ka lang ba? Mga kasamang security, tamang-tama ang dating nyo. Ang tatlong iyan ay mga bastos. Bilisan nyo, hulihin nyo sila. Kalokohan. Ikaw kaya ang nagbayad sa amin para pumunta rito. Sabi mo mag-a-acting lang tayo. Para magmukhang hero ang batang ito sa harap ng maganda. Ang kapal ng mukha mong mag-imbento. Security, huwag kayong maniwala sa pinagsasabi niya. Ilayo nyo na sila rito. Ang 3 taong ito ay dalhin sa pinakamalapit na presinto. Tungkol naman sa kanya, hindi siya residente ng subdivision na ito, o kahit bisita man lang. Pumasok siya sa pribadong lugar nang walang pahintulot. Mula ngayon, bawal na siyang tumapak kahit isang hakbang sa Yunding International. Masusunod po, Ginoong Lin. Terra. Bilis. Alis. Lakad. Lin Yu. Amo, nakabalik ka na pala. Mengzu, bakit hindi ka pa umaalis? At bakit ganyan ang suot mo? Sadyang hinihintay kita, amo. Ano sa tingin mo, gusto mo ba ang suot ko? Inihanda ko ito para sa iyo, bilang isang sorpresa. Sumama ka sa akin. Marami pa akong sorpresang ipapakita sa iyo. Mengzu, huwag namang ganyan. Bakit, hindi mo ba ako gusto? Gusto kita. Pero si Ching Shui ang mahal ko. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil sa lintik na moralidad na ito. Ikaw. Dahil ganyan ang gusto mo, ang halik na ito ay magsisilbing pamamaalam ko. Sana maging masaya kayo ni Xiaozu. Aba, Honggayo. Sa panahon ngayon, pati pala ka ay marunong ng mag-Amerikana. Lin Yu, hindi ba ako nagkakamali? Akala mo ba ay bagay ka sa lugar na ito? Ang forma mong iyan, siguradong butas ang bulsa mo riyan, no? Hahaha, tama. Akala mo ba kapag nagbihis tao ka, ay mapapabilang ka na sa high society? Tingnan mo nga ang sarili mo. Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Sabi mo isa kang delivery rider. Bakit ka sumisingit dito? Ano ang balak mo? Magpipicture para mag-post sa social media at magpanggap na mayaman. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, pwede na ba akong umalis? Lin Yu. Alam ko na kung saan-saan ka nagpapanggap kamakailan. Nagre-renta ng mga luxury car at nakatira sa Yunding International. Para lang manloko ng mga taong walang utak. Palalagpasin ko pa yun. Pero ngayong araw, dito, tingnan mo naman kung nasaan ka. Pagkatapos ng araw na ito, ang partnership ng pamilya Zhao at Shanyo Technology ay seliado na. Pagkatapos niyan, ang halaga ko, si Zhao Honggayo, ay hindi na maaabot ng isang basurang tulad mo. Kahit anong habol mo pa. Kung matalino ka, lumayas ka na ngayon din. Kundi, mamaya, ipapatapon kita sa mga security guard na parang basura. Ilalabas ka nila, at mapapahiya ka lang. Narinig mo ba, Leyes na? Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Si Lin Yu ay ang inimbitahan kong partner. Kung dapat ba siyang nandito o hindi, ay wala na kayong pakialam doon. Hindi kaya. Naloloko ka rin niya. Alam mo ba talaga ang tunay niyang pagkatao? Mga ginoo at ginang. Maaaring hindi niyo siya kilala. Ang pangalan niya ay Lin Yu. Isang hamak na delivery rider. Isang taong walang pera. Delivery rider. Totoo ba yan?
Ang suot niya, mukhang disente naman. Sus. Para lang makasali sa ganitong okasyon, gagawin talaga ang lahat ng paraan. Tama nga. Security, guard. Ang taong ito, kainahinala ang pagkakakilanlan. Pinaghihinalaang nandaraya, siya. Palabasin niyo siya ngayon din. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob. Si Lin Yu ay ako mismo ang nag-imbita bilang partner ko. Anong karapatan nyo? Napaalisin ang bisitang inimbitahan ko. Zhou Hongyu. Ito ay press conference ng Chanyu Group. Hindi ito lugar kung saan pwede kang basta-basta manayro ng ibang tao. Bakit nakatayo pa rin kayo dyan? Ako ang mananagot kapag may nangyari. Paalisin nyo siya. Subukan nyo lang. Wala silang karapatan. Paano naman ako? Sino ito? Hindi ko alam. Manager Wang. Manager Wang. Oo, tamang-tama ang dating nyo. Nakita nyo naman ang nangyari kanina. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay lubhang kainahinala. Responsibilidad kong paalalahanan ng inyong kumpanya na mag-ingat sa ganitong uri ng panganib. Ang sinabi ni Young Master Zhao ay narinig naming lahat. Ang mga ganitong tao ay talagang hindi dapat naririto. Manager Wang, anong klaseng katwiran yan? Maniniwala ka na lang ba agad sa sinabi ni Zhou Hongyu? Basta na lang nagpapaalis ng mga may hawak ng opisyal na imbitasyon. Nakakatawa talaga, Miss Zhou. Patawad po sa abala. Ginagawa lang namin ito para sa seguridad ng event na ito. At para sa aming reputasyon, Mr. Lin, makiisa ka na lang sana, at umalis na agad. Kung hindi, tatawag ako ng security, para kalagkarin ka palabas. Gusto mo akong paalisin. Wala ka pang sapat na karapatan para gawin yan. Ang yabang naman nito. Sino ba talaga ang akala niya sa sarili niya? Tama ba ang narinig ko? Ikaw, bata, ibang klase ka rin talagang henyo, no? Nasa ganitong sitwasyon ka na nga. Nagawa mo pang magmalaki ng ganyan. Manager Wang, narinig niyo ba yun? Sabi niya wala raw kayong karapatang paalisin siya. Ito na yata ang pinaka-nakakatawang joke na narinig ko ngayong taon. Oo nga. Mamamatay na lang, matigas pa rin ang mukha. Siguradong baliw na yan. Ang mga kabataan talaga ngayon, wala na talagang kahihiyan sa sarili. Sige, napakahusay. Sabi mo wala akong karapatan. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino talaga ang may kapangyarihan dito. Security. Paalisin niyo ang taong ito ngayon din. Miss Zhou. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan ang ginagawa mo? Huwag kang mag-astang matapang dito, bata. Hindi mo ako matatakot sa ganyan. Sandali lang, Manager Wang. Ang tindi naman ng autoridad mo. Napakagaling. Ang lakas ng dating mo, ha? Ang pamangkin kong si Zhao Boyuan, gusto lang magsama ng kaibigan sa party na ito. Ibig bang sabihin, pati ako ay wala na ring respeto sa paningin mo? Elder Zhao, masyado po kayong seryoso. Maling akala lang po ito, lahat ay misunderstanding lang. Paano ko naman hindi rerespetuhin si Miss Zhao? Qing Shui. Siya ba ang kaibigang tinutukoy mo? Opo, Uncle. Siya si Lin Yu. Iya, pasensya na kung nagulat ka. Dahil kaibigan ka ni Qing Shui, pumasok na tayong lahat sa loob. Miss Zhao, Mr. Lin. Pasensya na po sa pambabastos kanina. Tuloy po kayo, pasok po. Nakakainis, nakapasok pa ang basurang yun. Bakit ka nagmamadali? Ano naman kung nakapasok sila? Magsisimula pa lang ang totoong palabas. Ang sign ng ceremony at ang party mamaya. Yun ang pinaka-highlight ng pamilya Zhao. Tara na. Lin Yu. Pasensya ka na talaga, nadamay ka pa sa gulo. Ayos lang. Isang grupo lang naman sila ng mga payaso. Wala silang epekto sa akin. Tara na. Qing Shui. Kanina pa kita hinahanap, nabalitaan ko sa labas, na may nanggugulo raw. Hindi ka naman ba natakot, Young Master Zhou? Ayos lang ako, salamat sa pag-aalala.
Parang bago ang mukha ng isang ito. Qing Shui, hindi mo ba siya ipapakilala? Young Master Zhou, formal kitang ipapakilala. Ito si Lin Yu. Boyfriend ko. Boyfriend. Qing Shui, nagbibiro ka ba? Ang tagal na nating magkakilala, bakit hindi ko man lang nabalitaan na may boyfriend na pala si Qing Shui? Bakit? Kailangan ko bang mag-report sa iyo? Grabe, ang lupit ng banat na iyon. Hindi naman sa ganoon. Nag-aalala lang ako na baka si Qing Shui ay makahanap lang ng kung sino-sinong basurero para gawing boyfriend. Nakakasira iyon sa reputasyon ni Qing Shui. Young Master Zhou, may sapat akong kakayahan para alagaan siya ng mabuti. O talaga, hindi ko alam kung saan nagtatrabaho. Itong si Mr. Lin Jianyu. Guanyu. Teka, aba, anong pagkakataon nga naman? Ang pamilya Zhou namin at ang Chanyu Group ay may nilalakad na negosyo ngayon. Maganda ang takbo ng usapan. Kilala ko ang ilang matataas na opisyal sa Chanyu Group. Hindi ko lang alam kung saang departamento nagtatrabaho si Mr. Lin. Huwag mong sabihin. Isa ka lang hamak na rank and file employee. Zhou Jun, ano man ang posisyon ni Lin Yu, wala akong pakialam doon. Ang mahal ko ay kung sino siya, hindi ang estado niya sa buhay. Qing Shui, napaka-inosente mo talaga. Anong silbi ng pagmamahal lang? Sa lipunang ito, kailangan mo ng kapangyarihan at koneksyon. Naniniwala ako sa kakayahan niya, at naniniwala akong mabibigyan niya ako ng kaligayahan. Kaya pakiusap, rumespeto ka naman. Lin Yu, hindi sa mina maliit kita. Pero sa pagiging hamak na empleyado mo lang sa Chanyu, kahit na sinwerte kang nakuha mo si Qing Shui. Ano bang maibibigay mo sa kanya? Isa itong malaking katatawanan. Sino bang nagsabing empleyado lang ako ng Chanyu? Bakit? Hindi ba? Huwag mong sabihing ikaw ang chairman. Tama. Ako ang bagong chairman ng Chanyu Technology. Chairman. Ha ha ha. Lin Yu, oh Lin Yu, ibang klase ka rin talaga. Para lang magpasikat sa harap ni Qing Shui, nagawa mo pang mag-imbento ng ganyang kalaking kasinungalingan. Qing Shui, narinig mo ba iyon? Iyan ang lalaking pinili mo. Ang galing mag-drawing, abot hanggang langit, kahit basic na hiya o bait. Wala na siya. Ang mga kabataan talaga ngayon, para lang makapang chicks. Kahit ano ay kayang sabihin. Wala ring taste ang babaeng ito. Nakahanap ng lalaking puro hangin ang laman ng utak. Tingnan nyo lang. Mabubuko rin siya agad. Siguradong mapapahiya siya ng todo. Lin Yu, parang sumobra ka yata sa yabang. Lin Yu, doon muna tayo sa kabila. Aba, hindi ba ito ang paborito nating delivery boy, si Lin Yu? Ilang minuto lang tayong hindi nagkita. Nag-level up na agad ang status mo. Chairman na pala ng Chanyu Group. Mismo. Lin Yu, nababaliw ka na ba sa pagde-deliver ng pagkain? Chairman pa raw. Alam mo ba kung saan ang pinto ng opisina ng chairman? Nakakatawa ka talaga, nakakamatay sa tawa. Oy, Young Master Zhou. Kilala mo rin ba ang lalaking ito? Siyempre naman, kilala ko siya. Isa lang siyang manloloko. Ah, ganoon pala. Kaya pala ang gulo sa labas kanina. Dahil pala sa taong ito, sino pa nga ba? Sino bang mag-aakalang, pagtalikod niya, ay promote niya agad ang sarili niya, at naging bagong chairman na ng Chanyu. Haha. Sinasabi ko sa inyo, may mga tao talagang binibigyan na ng mukha, ayaw patanggapin. Nakapasok lang dito dahil sa swerte. Sa halip na magpakumbaba at manahimik, nagawa mo pang magyabang ng ganyan dito. Hindi ka ba natatakot na mabilaukan sa sarili mong kasinungalingan? Zhou Hongyu, Sun Xiaoya, huwag kayong sumobra. Qing Shui, ito ba ang lalaking pinili mo? Puro kalokohan ang sinasabi, walang kahihiyan. Ang isang piyasong tulad niya ay hindi karapat dapat na tumayo sa tabi mo. Tapos ka na bang magsalita? Bakit? Chairman Lin, may iba pa ba kayong utos? Anong nangyayari dito? Young Master Zhou, Young Master Zhou. Bakit ikaw na naman? Manager Wang, tamang-tama ang dating nyo. Kayo na ang humusga rito. Ang lalaking ito, kanina pa sa may pinto. Nagpapanggap na bisita para makapuslit sa loob. Ngayon naman, mas malala, sa harap ng maraming tao. Sinasabi niyang siya ang bagong chairman ng Chanyu. Tama. Manager Wang, ang mga manlulokong tulad niya, ay isang malaking insulto sa Chanyu Group.
Dapat siyang parusahan ng matindi. Siya, chairman ng Chanyu Group. 董事长 Siya raw ang chairman ng Chanyu Group. 董事长 Hoy bata, kanina sa may pinto. Kung hindi dahil sa pagtatanggol ni Mr. Zhao sa iyo, hindi sana kita pinalampas. Hindi ko akalaing aabusuhin mo ang kabaitan namin. Chairman pa raw. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang chairman? Alam mo ba? 啊， Ay, Manager Wang. Napakalakas ng dating ng ating Chairman Lin, di ba? Baka naman mayroon siyang alas na hindi natin alam. Yung alas niya. Sa tingin ko, hindi siya alas, isa lang siyang joker sa baraha. Ha 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 ha. Lin Yu, baka gusto mong umalis na muna tayo. Mukhang hindi sapat ang salita lang, walang paraan, para maintindihan ng mga taong makitid ang utak, ang katotohanan. Sige, napakagaling. Malapit na ang katapusan mo pero matigas pa rin ang paninindigan mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, lalayas ka ba ng kusa? O tatawag ako ng security para kaladkarin ka palabas? Manager Wang, huwag nang makipag-usap sa taong iyan. Paalisin na siya agad, tama. Ihagis niyo siya palabas. Mukhang, kailangan ko pang maghanap ng taong kilala nyo, para patunayan ang lahat. Mukhang kailangan ko ng taong kilala nyo, para magpatunay. Tawagin mo siya. 叫谁？ Sino ang tatawagin mo? Nako, Lin Yu. 林宇，你他妈 Adik ka na ba sa pag-arte? 上瘾了是吧？ Sa ganitong okasyon, kahit sino pang tawagin mo, walang silbi yan, Lin Yu. Hindi ko akalaing ganyan ka palang klase ng tao. Nakakatawa ka talaga. Isa ka lang hamak na payaso. Hayaan niyo siyang tumawag. Tingnan natin kung sino ang kaya niyang papuntahin. Posible kaya na siya talaga ang chairman ng Chanyu. Vice Chairman Chen, pakiusap, pumunta ka muna rito sa banquet hall. Sandali lang po, mga ginoo at ginang. Tingnan natin, kung makakatawa pa kayo mamaya. 林宇， Lin Yu, ang galing mong umarte, ha? Basura ka talagang nagkakalat dito. Saan mo ba narinig? 哪里打听到陈明 Ang pangalan ni Vice President Chen Ming, kaya sinasadya mong sabihin yan, para makapanloko, no? Mamamatay ka na lang, nagpapanggap ka pa rin. 装呢 Vice Chairman Chen. Vice Chairman Chen, totoo ngang dumating siya. Imposible, nagkataon lang siguro ito. Kung alam kayo, maraming kinakatagpo si Vice Chairman Chen araw-araw. Hindi ibig sabihin na siya ang pinunta rito. Kilala niya ba talaga si Vice Chairman Chen? Mga panauhin, sama-sama nating tanggapin ang Vice Chairman ng Chanyu Group, si Ji Chen Ming, para sa kanyang talumpati. Nagulat ako doon, aakyat lang pala si Vice Chairman Chen para magsalita. Lin Yu, ang galing mong magpanggap. Muntik mo na kaming mapaniwala lahat. Nagkataon lang pala ang lahat. Bata, sinwerte ka lang. Tamang-tama ang pag-akyat ni Vice President Chen, kaya nakisaw-saw ka sa eksena. Pero tapos na ang laro. 该结束了。 Ching Shui, ngayon nakikita mo na ang totoo, di ba? Ang taong ito ay isang hamak na payaso lang. Hindi siya nababagay sa ganitong antas. HMP, muntik na rin akong maniwala kanina. Oo nga, sobrang galing magpanggap ng lalaking ito. Sa itsura pa lang niyang dukha, kahit saan tingnan, hindi siya mukhang chairman. Isa lang siyang manloloko. Salamat sa inyong pagdalo. Sa katunayan, ang araw na ito, ay hindi lang para sa pagpirma ng kasunduan sa proyekto. Ito rin ay para sa aming Chanyu Group, isang napakahalagang okasyon. Ngayong araw, may isa pa kaming mahalagang anunsyo. Iaanunsyo na ang tungkol sa pagtutulungan ng pamilya Zhao at Chanyu Group. Kung ganoon, binabati na kita ng maaga, Young Master Zhao.
Salamat sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang araw, ang Chanyu Group ay nakumpleto ang isang mahalagang pagbabago sa pagmamayari. Ngayon, sama-sama nating bigyan ng masigabong palakpakan ang bagong chairman ng Chanyu Group, si Ji Lin Yu, para sa kanyang talumpati. Imposible, hindi yan mangyayari. Imposible, hindi yan mangyayari. Isa siyang manloloko, peke yan. Tama, isa lang siyang delivery rider. Paano naging posible na siya ang sinasabi ninyong chairman? Siguradong paka na lang ito. Nag-aartehan lang kayo, Vice Chairman Chen. Nagkakamali po yata kayo, Chairman Chen. Baka mayroon lang pong hindi pagkakaunawaan dito. Bakit hindi mo muna i-verify? Gusto pa sanang sumingit ng lalaking iyon kanina. Napaka-shady ng pagkatao niya. Tumahimik muna ang lahat. Ako si Chen Ning, bilang Vice Chairman ng Chanyu Group. At gamit ang aking personal na reputasyon, ginagarantiya ko na ang ginoong ito sa tabi ko, si Ji Lin Yu, ay ang pinakamalaking shareholder ng ating grupo. Ang bagong hirang na chairman ng board, ang chairman ng grupo, si Ji Lin Yu. Ano ba ang pinalampas ko? Kung alam ko lang, hindi ko sana siya hiniwalayan noon. Salamat sa pagpapakilala, Vice Chairman Chen. Salamat din sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Ang hinahanap naming mga kasosyo sa Chanyu Group ay ang mga taong may parehong pananaw, may kalidad, at may kakayahan. Kaya naman, matapos ang paunang pagsusuri ng grupo, ang mga kumpanyang tulad ng Zhao at Zhou, pagdating sa reputasyon sa negosyo, at katapatan sa pakikipagtulungan, ay malayo pa ang kailangang habulin sa Chanyu, para sa kasalukuyan at sa lahat ng susunod na proyekto. Ang pamilya Zhao at pamilya Zhou, ay hindi na isasama sa mga pagpipilian ng Chanyu. Chairman Lin, nagkamali ako, patawarin mo ako. Nabulag ako, hindi ko nakita ang halaga mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang pamilya Zhao, Ji Lin. Misunderstanding lang ang lahat ng ito. Seryoso ang pamilya Zhou na makipagtulungan sa inyo. Pakiusap, bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Maawa po kayo sa amin. Talagang tapat ang pamilya Zhou sa pakikipagtulungan. Pasensya na sa eksenang ito, pagpasensyahan nyo na sila. Tuloy ang party. Lin Yu, ang galing mong magtago, ha? Sinong mag-aakala na ikaw pala ang chairman ng Chanyu Technology? Maliit na bagay lang ito, hindi na kailangang pag-usapan. Sapat na ito para turuan sila ng leksyon. Napakahusay. Iba talaga kapag bata at matalino, Lin Yu. Napakabata mo pa pero napakarami mo nang narating. Ha. Salamat sa papuri, Tito Zhao. Sinwerte lang ako ng kaunti. Alam mo, ang pamilya Zhao namin, pagdating sa bagong enerhiya at smart logistics, hindi ko alam kung ano ang plano ng Chanyu sa mga larangang ito. Sa hinaharap, may pag-asa bang magkatrabaho tayo? Na-appreciate ko ang alok mo, Tito Zhao. Pero pagdating sa mga business deals, ipinapaubaya ko na ang lahat ng desisyon kay Vice Chairman Chen. Sige, maraming salamat, Chairman Lin. Masyadong maingay dito. Alis na tayo. Sige. Mission accomplished. Nakakuha ka ng isang pagkakataon sa System Lucky Draw. Gusto mo bang gamitin na ito ngayon? Sige, draw na. Tingnan natin kung anong sorpresa ang naghihintay sa akin ngayon. Congratulations, Master. Nakakuha ka ng isang mahiwagang grand prize. Isang unknown destiny gift box. Bubuksan na ba ito ngayon? Mahiwagang grand prize. Mas bongga pa ba ito kaysa sa Maybach at mansyon? Buksan na agad. Nakakuha ka ng isang one-time special ability, Business Crisis Insight. Maaari itong gamitin sa pangunahing negosyo ng Master, ang Chanyu Group, para makita ang mga kritikal na krisis sa hinaharap, sa pamamagitan ng isang malabong prediksyon. Business Crisis Insight. Magkakaroon ba ng krisis ang Chanyu Group? Simulan ng prediksyon ng krisis. Nagsisimula na ang prediksyon. Uri ng krisis. Malisyosong short selling. Inaasahang mangyayari sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Paunang pagtatansya ng kailangang pondo. 300 milyong likidong pondo. Lin Yu, anong nangyari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala. May naalala lang ako tungkol sa trabaho. Hindi hahayaan ng sistema na mauwi lang ito sa wala. 300 milyong pondo para sa emergency. Saan ko kaya kukunin iyon? Ayun, ang mga stocks na inihanda ko noon.
Pwede pa akong magdagdag ngayon. Pagdating ng tamang oras, ibebenta ko agad ang lahat para maging cash. Lin Yu, ikaw na bata ka. Naglakas loob kang hiyain ang pamilya Zhao. Kung hindi ako makakaganti, ako si Zhao Hongyu. Isusulat ko ang pangalan ko ng pabaliktad. Hindi lang ikaw. Sa tanda kong ito, si Zhou Jun. Ngayon lang ako napahiya ng ganito sa harap ng maraming tao. Chairman ng Chanyu. Teka, mataas na pala ang narating mo, ha? Young Master Zhou. Ang isang kumpanya lang. Hindi kayang pabagsakin ang Chanyu ngayon. Pero, kung magtutulungan ang ating dalawang pamilya, sapat na iyon. Anong ibig mong sabihin? Naimbestigahan na ito ng tatay ko. Todo bigay ang Chanyu nitong mga nakaraang araw, sa huling bahagi ng teknolohiyang Lingzin. Ang pondo nila, masyadong gipit. Putulin natin ang daloy ng pera nila. Pagkatapos, palihim tayong makikipag-ugnayan sa ilang malalaking kapitalista. Ay short sell natin ang stocks ng Chanyu sa secondary market. Kapag naharang ang teknolohiya at naputol ang supply chain, biglang babagsak ang presyo ng stocks nila. Gagawin ko siyang pulubi sa loob lang ng isang gabi. Mula sa langit, ibabaon ko siya sa putikan. Sige. Tingnan natin kung saan pupulutin ang kayabangan niya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon pa habang buhay. Sa pagkakataong ito, gusto ko siyang mamatay nang walang mapaglilibingan. Shoo. Breaking news. Chanyu Technology, pinaghihinalaang may problema sa teknolohiya. Presyo ng stocks, bumagsak sa pagbubukas ng merkado. Balita mula sa loob, gipit ang pondo ng Chanyu Group, maaaring humarap sa matinding krisis. Vice Chairman Chen. Hindi maganda ang sitwasyon. Sa secondary market, biglang nagkaroon ng malawakang bentahan. Sinabayan pa ng mga negatibong balita, bumaba na ng 15% ang presyo ng stocks. Ang cash flow natin, hanggang 3 araw na lang ang itatagal. Alam ko na. Chairman Lin, ngayon, kailangan na agad ng malaking pondo para kumalma ang sitwasyon. Kung hindi, magkakaroon ng domino effect. Hindi natin kakayanin ang mangyayari. Panatilihing maayos ang loob ng kumpanya. Ipagpatuloy ang paggawa sa teknolohiya. Ako na ang bahala sa problema sa pondo. Sige. Dumating na nga ang krisis na hula ng sistema. Sinasadyang pagpapabagsak ng stocks. Zhou Hongyu, Zhou Jun, kayo ba ang may gawa nito? Ginoong Lin, hindi maganda ang takbo ng merkado para sa mga stocks na ito. Malulugi ka ng malaki sa ginagawa mo. Ngayon, bilhin ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, ibenta ang lahat. Lahat. Oo. Aba. Hindi ba ito si Chairman Lin Yu? Ito ba ay, saan ka nang galing at parang namam-alamos ka? Tingnan mo ang mukha mo. Mukhang kahit mapagod ka sa pagtakbo, wala ka pa rin makukuhang kahit kasing. Sabi ko na sa iyo, kapag mataas ang lipad, masakit ang lagpak, Lin Yu. May araw ka rin pala. Noong nagmamaneho ka pa ng Maybach at nakatira sa Yunding. Hindi mo akalain, nababalik ka agad sa dati mong kalagayan, no? Sayang naman. Ngayon, kailangan mo nang ibenta ang bahay at kotse mo. Kahit ibenta mo pa ang lahat para makaraos. Masyadong malaki ang utang mo. Hindi mo iyan mababayaran. Hi. Umalis ka sa harap ko, Liz. Ikaw ang dapat lumayas, di ba? Malapit ka nang ang mabangkarote, ang yabang mo pa rin, Lin Yu. Dahil sa pinagsamahan natin noon, bakit hindi ka magmakaawa sa amin? Kahit kaunting barya lang, mula sa mga daliri ni Hongyu at Young Master Zhou, na mahulog sa iyo. Sapat na iyon para may makain ka, tapos ka na. Nagsanib puwersa kayo para pabagsakin ang Chanyu. Sa ganyang kaliit na kakayahan, lakas ng loob ninyong magmayabang. Gusto ninyo akong makitang bumagsak. Sa tingin ko, maghintay muna kayo ng 100 taon. Lin Yu. Ano bang ipinagmamalaki mo? Pagkalipas ng 3 araw, titingnan ko kung paano ka matatapos. 3 araw. Sapat na iyon. Oras na para tapusin ang palabas na ito. President Lin, mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Babagsak ng tuluyan ang presyo ng stock, at aabot ito sa forced liquidation line. Pagdating ng oras na iyon, wala na talaga tayong magagawa. Alam ko na. Ang problema sa pondo, aayusin ko bago magbukas ang merkado bukas. Maghintay hanggang bukas, at lahat ay magiging maayos na.
Pasok. Ching Shui, bakit ka nandito? Napanood ko ang balita, at narinig ko rin ang mga usap-usapan sa kumpanya. Maliit na pagsubok lang ito, lilipas din ito agad. Lin Yu, huwag ka nang magpanggap na malakas sa harap ko. Alam ko kung ano ang kailangan mo ngayon. Heto ang 30 milyon. Ito ang lahat ng naipon ko sa loob ng maraming taon. Pati na ang perang nakuha ko sa pagbibenta ng aking mga investment at stocks. Ching Shui, hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Ito ay para sa iyo, Lin Yu. Magkaibigan tayo, di ba? Kapag ang kaibigan ay nasa gipit, paano ko naman magagawang tumingin lang sa gilid? Lin Yu. Magkaibigan tayo, di ba? Kapag ang kaibigan ay nasa gipit, paano ko naman magagawang tumingin lang sa gilid? Noong araw na iyon sa handaan, sinabi mong ikaw ang boyfriend ko. Kahit na kunwari lang iyon, ramdam ko na tapat mo akong pinagtanggol noon. Ngayon, hayaan mo namang may magawa ako para sa iyo. Kaya kung ayusin ang bagay na ito, kunin mo na itong pera. Masyadong delikado. Sige na, tanggapin mo na. Ang password ay ang birthday mo. Ang mahalaga ay malampasan mo muna ang krisis na ito. Bayaran mo na lang ako kapag may pera ka na ulit. Kung talagang hindi ka mapakali. Isipin mo na lang na may utang na loob ka sa akin. Dahan-dahan mo na lang bayaran sa hinaharap. Na-trigger ang mahalagang misyon ng pagpili. Tanggapin ang tulong ni Zhao Qingshui. At ibalik ito ng doble pagkatapos malutas ang krisis. Misyon, tapos na. Nakatanggap ng random na reward. Ang pagkakaibigan ni Qingshui ay mas mahalaga kaysa sa anumang reward mula sa sistema. Sige. Salamat, Qingshui. Tatanggapin ko na ang perang ito. Sige. Naniniwala akong siguradong mananalo ka. Hintayin mo ako. Sandali lang. Hintayin mong mabawi ko ang lahat. Ibababalik ko sa iyo ang lahat pati na ang interes. Sige. Pangatlong araw na ngayon, Chairman Lin. Ang aga ninyong pumasok sa trabaho. Gusto nyo ba? Magligpit ng gamit at maghandang lumayas na. Ang itsura ni President Lin. Parang hindi kasing ganda ng mga nakaraang araw. Wala na ang ningning. Lin Yu. Dumating din ang araw mo. Sige, magpanggap ka pa. Ituloy mo lang ang pag-arte mo bilang dominanteng CEO. Ang presyo ng stock ng Chanyo ay babagsak na. At ikaw, magiging isa ka na lang na. Basang sisiw na walang matuluyan. Lin Yu. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon din, sa harap ng lahat ng tao, lumuhad ka. At yumukod ng 3 beses sa amin ni Young Master Zhou. Kapag natuwa kami, baka maging maluwag kami sa iyo. Baka sakaling maawa kami. Baka sakaling palampasin namin ito. At patawarin ka namin. Tama iyon. Lumuhad ka na sa harap ko ngayon. Baka sakaling maging maawin ako. At pag-isipan ko, habang binibili ang mga tira-tira ng Chanyo, nabigyan ka ng trabaho bilang gwardya sa pinto. Ahahaha. Lin Yu. Naririnig mo ba? Ito ang realidad. Nakatalaga ka ng maging basura sa Leleyan. Dati pa. Ngayon. At maging sa hinaharap. Gising na sa katotohanan. Tapos na kayo. Mukhang bibigwin ko kayo. Ang sinasabi ninyo, Chanyo na malapit nang bumagsak. Kahapon lang, natapos na ng Chanyo, ang bagong round ng funding, napasok na lahat ng pondo, at ang Lingzin Project. Sa wakas ay nagtagumpay na. Imposible yan. Nagsisinungaling ka. Funding. Tagumpay ang testing. Sinong institusyon ngayon ang maglalakas loob na mag-invest sa'yo sa panahong ito? Sino niloloko mo? Lin Yu. Mamatay ka na nga lang, nagmamatigas ka pa. Akala mo ba sa paggawa ng mga kwentong yan, matatakot mo kami? Breaking news, Chanyo Technology, kaka-anunsyo lang sa isang press conference, na ang kanilang core Lingzin technology, ay nagkaroon ng malaking tagumpay, at nakakuha rin ng dambuhalang strategic investment, dahil sa magandang balitang ito. Ang stock price ng Chanyo bago mag-open, sa bidding stage pa lang, ay biglang tumaas ng husto, at agad na nag-limit up. Chairman Lin, magandang balita, kumpirmadong pumasok na ang lahat ng pondo, tumalon na ang presyo ng stock, nanalo tayo. Ang mga nag-short sell, ay kasalukuyang nalulugi ng malala, simot ang puhunan nila. Tapos na. Wala na lahat. Mukhang ang magiging asong gala. Ay hindi ako, di ba? Chairman Lin. Chairman Lin. Mali ako, hindi ko nakilala ang taong kaharap ko.
是我只有蒙了心。 Pakiusap, maawa po kayo. Palampasin nyo na ang pamilya Zhao. Ginoong Lin. 先生， Lolo Lin. Naniwala lang ako kay Zhao Hanggayo. Sa mga matatamis niyang salita, ikaw. Walang kasalanan ng pamilya Zhou. Pakiusap, bigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay. Luluhod ako sa inyo. Kahit 100 beses pa. Bitawan mo ako. Chairman Lin, kailangan mo akong patawarin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kapag hindi mo ako pinatawad, dito na ako luluhod hanggang mamatay. Basta't patawarin mo lang ako. Handa akong maging alipin mo. Chairman Lin, nakikiusap ako. Kahit maging aso mo pa ako. Chairman Lin, kailangan mo kaming patawarin. Tumayo ka. Lin Yu, magbati na tayo, please. Lahat ay kasalanan ko. Naloko lang ako ni Zhao Hanggayo. Sa mga pambabala niya, nalinlang ako. Ang first time ko ay laging nakalaan para sa'yo. First time para sa araw na ito, kamo. Magsimula tayong muli, pwede ba? Pangako ko, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. San Xiaoya, ang mura naman ng pagmamahal mo. Nakakasuka ka. Lin Yu, 林雨， nakita ko ang balita. Tagumpay ang Lingzin. Tumataas na ang presyo ng stock ng Chanyu. Talagang nagawa mo ito. Another day, 슬픈 말은 하지 말아요. So far away, 아무 말도 안. Salamat, Zhao Qingshui. Nakalampas tayo sa krisis na ito ng maayos. Dahil lahat sa iyo. Halika. Ito ay para sa iyo. Ito ang 30 milyon na ibinigay mo noong kailangan ko. Kung wala ang mga ito, ang suporta at tiwala mo, hindi ko magagawang baligtarin ang sitwasyon sa huling sandali. Ang pagkakaibigang ito, ako, si Lin Yu, ay itatatak ito sa aking puso. At ito rin. Itong 30 milyong ito, ay tanda ng pasasalamat ko. Salamat sa iyo. Noong panahong kailangan kita, lagi kang nasa tabi ko. Hindi, Lin Yu, hindi mo kailangang gawin ito. Noong ibinigay ko iyon sa iyo, hindi ako nag-isip ng anumang kapalit. Ang malampasan mo ang krisis ng maayos. Iyon na ang pinakamagandang resulta para sa akin. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Hindi ito kapalit. Ito ay taus-pusong pasasalamat ko. Salamat dahil noong ako ay nag-iisa at walang matakbuhan. Hindi lang pera ang ibinigay mo sa akin, kundi suportang mas mahalaga pa sa pera. Kung ang perang ito ay hindi mo tatanggapin, hindi mapapalagay ang loob ko. Sige, tatanggapin ko na. Pero sa susunod, kapag may problema ka uli, huwag mo nang solohin ang pasanin. Sabay nating harapin. Sige, pangako. Tamang-tama, may isa pa akong bagay na gustong hingi ng tulong mo. Lin Yu, may gusto sana akong ipasuyo sa iyo. Ano iyon? Tumawag na naman ang nanay ko. Nagbigay siya ng mahigpit na utos. Sabi niya kailangan daw kitang iuwi sa bahay. Gusto kanyang makita ng personal, para masigurong ayos ka lang. At saka sa tono ng pananalita ni Mama, parang iniisip pa rin niya na nagpapanggap lang tayo noon. Kaya pwede ba kitang maistorbo uli ng sandali na magpanggap bilang boyfriend ko? Misyon, inilabas. Samahan si Zhao Qingshui pauwi. Kapag natapos ang misyon, makakatanggap ng random na reward. Tatanggapin mo ba? Qingshui, kahit anong tulong pa iyan, handa akong tulungan ka. Pero sa pagkakataong ito, pwede bang iyong pagpapanggap na boyfriend? Alisin na natin ang salitang pagpapanggap. Sige. Kung gayon, binibining Zhao Qingshui bilang iyong tunay na boyfriend. Tinatanggap ko ang iyong imbitasyon na sumama sa iyo pauwi para makilala ang mga magulang mo. Tara na tayo. Halika na.